Sa nakaraang buhay, bilang bloodbag ng pamilya, ako ay sa napakainit na katapusan ng mundo. Pinigan ng aking tunay na mga magulang at kapatid ang huling patak ng dugo para makakuha ng isang supot ng bulok na bigas. Sila pang ang sinaktan ang aking mga kamay at paa, parang nagbebenta ng hayop. At ibinenta ako kay Kuya Kiang ng Wild Wolf Gang. Kahit ang Golden Retriever na nagbigay ng lahat para iligtas ako, ay pinatay din ng mga palo. May mata ang langit. Binigyan ako ng pagkakataon na muling mabuhay isang buwan bago dumating ang apokalipsis. Mas nakakagulat pa. Nagising ako. Nagkaroon ako ng kakayahang marinig ang saloobin ng mga pusa at aso. Sa pagkakataong ito, sa harap ng grupong ito ng mga vampira na walang awa. Hindi na ako ang masunurin at madaling maloko. Hindi lang ako makikipaghiwalay. Kundi personal kong ipapadala sila sa isang bahay na salamin, na nagiging microwave ng buhay na tao sa mataas na temperatura. Kapag bumagsak ang kaayusan, at nagkalat ang pagkawasak, dadalahin ko ang aking pusa at aso ng mga ahente. Pumasok sa itinayong pinakamataas na ligtas na bahay. Naka-aircon. Uminom ng malamig na coke. Tumingin na may ngiti sa grupong ito ng mga basura, na nagsusumikap na mabuhay sa impyerno. Babala mula sa mga eksperto. Ang napakalakas na solar flare na dulot ng kamakailang super strong geomagnetic storm ay umabot na sa DK class. Kakaibang pagkasira ng komunikasyon sa ilang bahagi ng mundo. Maraming lugar ang nakakaranas ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng temperatura. Mangyaring maghanda ang mga mamamayan para sa init. Sa unang segundo ng muling pagsilang, ang bumati sa akin ay hindi isang mainit na pagbati, kundi isang malakas na sampal. Sa aking paningin, ang mukha ng aking ina na si Zhang Lan, dahil sa sobrang galit, nagbago at naging pinalaki. Parang demonyo sa impyerno. Shen Wei, talaga bang wala kang konsensya? Malapit nang ikasal ang bunso mong kapatid. Gusto ng babae na kunin ang bahay pamana. Bilang ate, ibebenta mo ang maliit mong apartment sa downtown para makabili si Xiao Jai ng paunang bayad. Anong nangyari? Yung malamig na hangin mula sa aircon ay dumampi sa balat ko, kaya't nakaramdam ako ng balahibo. Nakita ko na, si tatay na si Shen Jai ang una nakaupo sa sofa, nag-iinom at nagsusumamo. Nakita ko rin si kuya na nakapos na nakataas ang isang paa, at ang nakasimangot na bunso na si Shen Jai na naglalaro sa cellphone. Mama, huwag kang makipag-usap sa kanya ng ganyan. Sobrang makasarili siya. Basta sinabi ni Lily, walang malaking apartment na may tanawin ng ilog. Hindi na itutuloy ang kasal. Ate, kung hindi mo ako tutulungan, parang pinipilit mo akong mamatay. Shen Wei, narinig mo ba? Talagang papayagan mong makita mong nag-iisa lang ang kapatid mo. Noong nakaraang buhay, sa kwartong ito, ako'y pinilit sa moral, dahan-dahang nilulubog sa kasamaan. Sa huli, sa matinding init ng huling araw, pinutol ng mga kamag-anak ko ang mga kamay at paa. Parang hayop, ibinenta sa mga mangkukulam na kumakain ng tao. Ang tibok ng puso ni Mama ay sobrang bilis. Trembling si Mama. Ang matandang mangkukulam ay sobrang nakakatakot. Gusto kong kagatin siya. Lesa, hindi pwede. Kung makakagat ako, magbabayad si Mama. Kakain na naman si Mama ng instant noodles. Pero inaapi siya ng matanda. Dapat ko bang itulak ang masamang tao na naglalaro ng cellphone? Dawdaw, bakit nakatingin sa akin si Mama? Hindi na ba cute si Dawdaw? Kailangan ko bang ipakita kay Mama na nakadapa ako? Mahigpit kong pinigil ang aking kamao. Sumasakit ang mga kuko sa aking palad. Hindi lang ako muling isinilang. Maaari ko pang marinig ang puso ng aking alagang aso. Noong nakaraang buhay, pinatay si Daubao nang dahil sa pagsubok na iligtas ako. Sa panibagong buhay na ito, hindi na ako muling gagawin ang parehong pagkakamali. Shen Wei, natutulala ka na ba? Masamang babae. Huwag mong hawakan si Mama. Benta. Siyempre, benta. Ate, nag-isip ka na. Nakapag-isip na ako. Sa wakas, ang kasal ni Xiaoji ay malaking bagay. Pero, Ma, yung maliit kong apartment ay 50 square meters lang. Kapag ibinenta, mga 1 milyon lang. Ngayon, ang malaking apartment na may tanawin ng ilog sa sentro ng lungsod. Kailangan ng paunang bayad na hindi bababa sa 3 milyon, di ba? Sapat ba ang perang ito? Alanan. Yung si Lily. Yung proyekto na gusto niya. Talagang mas mataas ang kailangan na paunang bayad. Kaya't nakipag-usap ako sa tatay mo. Kinuha na rin namin ang aming pensyon. Malayo pa rin ang lalakarin natin. Kung bibili tayo, biliin natin ang pinakamahusay. Alam ko may isang proyekto na tinatawag na Jinxiu Haoting. Penthouse sa itaas. Malawak na salamin sa buong harap. Nasa tabi mismo ng ilog. Tiyak na pasok sa mga hinihingi ni kapatid. Pero kailangan ng 4 na milyong piso bilang paunang bayad. Jinxiu Haoting. Yun ay isang mamahaling bahay. Kapatid, wala kaming ganoong kalaking pera. Kahit ibenta ko pa ang bahay ko, hindi pa rin sapat. Mga magulang, para sa kaligayahan ni Xiao Jai. Bakit hindi niyo na lang isanla itong lumang bahay na tinitirhan niyo ngayon? Isama niyo na rin. Dagdagan pa ng pera ko para sa bahay. Sapat na yan para sa paunang bayad. Pag lumipat si Xiao Ji sa malaking bahay, hindi ba niya kayo isasama para mag-enjoy din kayo? Para lang hindi magbago ang isip ng pamilyang ito. Kinabukasan, maaga silang gumising. Dinala ko sila diretso sa pinakaluxurious na buong lungsod. At pati na rin sa pinakamatinding ghost town na proyekto sa hinaharap. Jinxiu Haoting. Gandang gabi, Miss Shen. Ito ang penthouse unit namin, ang pinakamahal sa buong building. Gamit ang pinakabagong transparent na salamin sa buong bahay. 360 degree na walang patid na natural na liwanag. Kahit tag-init, hindi na kailangang magbukas ng ilaw. Malinaw, mukhang pinto ng microwave itong salamin .
Ang araw ay masusunog ang balahibo ng aso ko. Ek, sobrang astig nito. Ang liwanag. Siguradong mababaliw si Lily kapag nakita ito. Pero ang presyo, 5.8 milyon. Kailangan ng halos 3 milyon na paunang bayad. Ay naku, kahit na nakautang na tayo sa lumang bahay, kailangan pa rin nating mangutang ng marami. Tito, ito na ang panloob na presyo. At saka, ang bahay na ito ay talagang in demand ngayon. Kung kulang ang pondo ninyo, mayroon kaming kasosyo na kumpanya sa pananalapi na pwedeng magbigay ng tulong sa pag-bridge loan. Mababa ang interes. Ang tinatawag na kumpanya sa pananalapi ay talagang mga nagpapautang na may mataas na interes. Sa nakaraang buhay, si Shenjai ay nahirapan dahil sa masamang credit score. Hindi makakuha ng pautang. Ako ang nagdala ng pasanin para sa kanya. At sa pagkakataong ito, sila na mismo ang makikinabang. Sa pondo, walang ibang pagkakataon pagkatapos nito. Hindi na ito maulit. Walang problema, magtatrabaho ako ng mabuti para makabayad. Saka andyan naman si ate, di ba? Ang taas ng sweldo ni ate. Konting tulong lang naman, anong masama doon? Tama, ma. Ang mahalaga, makuha muna natin ang bahay. Nakalista na ang bahay ko para ibenta. Sabi ng ahente, pinakamabilis, 1 linggo lang, may pera na. Mortgage nyo muna itong lumang bahay. Pinagsama namin ang pera para sa down payment at deposito. Yung natitira, ako na ang bahala. Sinadya kong gamitin ang dahilan na maapektuhan ang credit score ko. Kaya hindi ako pumirma sa anumang dokumento ng garantiya. Sa halip, pinanood ko lang si Shenjai. Na pumirma sa kontrata ng loan na may napakataas na interes. At inilagay niya ang kanyang fingerprint. Yung pulang-pula niyang fingerprint. Parang paanyaya mula sa impyerno. Isang one-way ticket papunta sa kamatayan. Nakuha na nila ito. Pinirmahan ni nanay yung mataba. Bakit sobrang saya niya? May amoy siya ng swerte. Kasi akala niya panalo siya. Pero hindi niya alam. Nilagdaan niya ang hatol ng kamatayan. Nakuha na ang mansyon ni Shenjai. Agad akong nagsimulang ayusin ang aking mga ari-arian. Upang makalikom ng sapat na pondo bago ang katapusan ng mundo. Kailangan kong magmadali. Kahit na kailangan pang magbawas. 220,000. Ang halaga ng bahay ko ay hindi bababa sa 280,000. Ayan, Gil. Shen, ang hinihiling ninyo ay buong bayad sa cash sa loob ng 24 oras. At saka, kami rin ang sasalo sa panganib sa panahon ng paglilipat ng pag-aari. Sa presyong ito, kung ayaw ninyo, okay na. Kung gusto ninyo, agad na pumirma ng kontrata. Pipirma na ng kontrata. Dapat pumasok ang pera ngayong gabi. Sa katapusan ng mundo, mas mahalaga ang 1 kilo ng bigas kaysa sa isang stock ng mga titulo ng ari-arian. Sa sandaling makuha ko ang pera, agad kong binuksan ang cellphone ko. Nag-download ako ng lahat ng lending app sa merkado. Credit card, online loans, consumer loans. Lahat ng mga pagkakataong makuha. Nakuha ko na. Sa 3 gabi, bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko. Dumalo sa tinatawag na salu-salo. Wiwi. Tingnan mo, naibenta na ang bahay mo. Kailan darating ang pera? Doon, nagmamadali sila sa down payment. Ma, naipadala ko na ang pera sa card na ito. Ito ang supplementary card na ginawa ko para kay Xiao Jay. Ang password ay kaarawan ni Xiao Jay. Ek, ikaw ang tunay kong kapatid. Ang galing. Pero hindi pa pwedeng galawin ang perang ito ngayon. Sabi ng bangko, kailangan ng pagsusuri para sa malalaking transaksyon. Baka abutin ng 3 araw bago ito ma-unfreeze. Sakto lang. Pinadala ako ng kumpanya sa kalapit na bayan sa bundok. Para mag-sketch at mag-research. Naisip kong isama si Daubao. Para makapagpahinga rin ng kaunti. Sa totoo lang, yung card na iyon, may 200 piso lang. Yung sinasabing screenshot ng transfer. Ay gawa ko lang gamit ang easy. Tungkol naman sa kung bakit 3 araw. Kasi pagkatapos ng 3 araw, ang pera mula sa mortgage ng lumang bahay ay darating na. At ibibigay ito sa developer. Noong panahong iyon, hindi na sila makaalis. Mama, hindi ba tayo aalis? Parang nahulog ang aking pangatngat na stick sa ilalim ng sofa. Sige na. Sa totoo lang, ang bahay na iyon ay hindi kaaya-aya. Puno ito ng amoy ng kasakiman. Alaynan, hindi na babalik. Mommy, dadalhin kita sa isang bagong bahay. Isang bahay na tayo lamang. Walang sinuman ang mang-aapi sa atin. Pagkatapos umalis sa bahay, nagmamaneho ako ng second-hand SUV na binili para sa sketching. Diretso akong pumunta sa Kingluan Mountain sa labas ng bayan. Malinaw ang aking layunin. Cloud Hidden Inn. Noong nakaraan, dito dati ay isang kilalang base ng mga nakaligtas noong katapusan ng mundo. Ang daming puno. Ang daming amoy. Nanay. May isang kuneho dyan na nagsasabing nananakit ang puwit niya. May isang ibon din dyan na nananaway sa kanyang asawa na hindi umuwi. Sobrang saya dito. Ay naku, miss. Gusto mo bang umupa para gawing studio? Ay naku, talagang may panlasa ka. Tahimik ang lugar na ito. Maraming inspirasyon. Yung balon, matagal ng tuyo. Ngayon, dekorasyon na lang ito. Ang grupong ito ng mga 2 paa ay talagang bobo. Sa ilalim ng batong ito, puno ng tubig. Sobrang malamig. Squeak. Kailangan kong ilipat ang isang ping cone dito para itago. Hindi lang ito may pinagkukunan ng tubig. Mayroon ding mga kondisyon para sa geothermal energy na handa na. Basta't idagdag ang in-order na set. Malaking kapasidad na pang-industriya na baterya. At sistema ng solar na electrolysis. Masosolusyonan ang problema sa enerhiya. Boss, gusto ko itong lugar na ito. Gusto kong umupa ng matagal. Para gawing lugar ng immersive horror escape room. Babayaran ko ng buo ang renta para sa 20 taon.
Bigyan niyo ako ng package deal. 400,000. Tiyak, 400,000 ay 400,000. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Nanay, dito na ba ang magiging bahay natin? Ang malambot ng lupa dito. Angkop para sa paglilibingan. At wala namang amoy ng masamang tao. Nga, ito ang ating tahanan. Susunod, panahon na para sa matinding konstruksyon at pag-imbak. Kailangan nating maghukay ng basement na doble ang laki. At kailangan ding maglaan ng isang espesyal na lugar para sa hydroponics. Bin-bon. Pumunta tayo sa inspeksyon ng imbakan. Kahit na may base na tayo, pero alam kong kulang pa rin ang lakas ko sa laban. Sa araw na ito, habang naghahanap ako ng mga supply sa palengke, may isang nakakatakot na tinig na pumasok sa aking tainga, na nagsusumamong pumasok sa aking isipan. 3 pulgada sa kaliwa, iyan ang kanyang carotid artery. Kapag binuksan ang kulungan, kailangan ko lang ng 0.5 segundo para makalusot dito. Ang mga hangal na nilalang ay patuloy na tinutusok ako ng stick. Paglabas ko, unang-una, uhugutin ko ang mga mata mo at gagawin kong bola. Boss, gusto ko ang pusa na to. Babaeng mahilig makialam. Halos nakuha na. Ngunit may kakaibang tingin ang babaeng ito. Hindi katulad ng mga baliw na gustong kumain ng pusa. Kamusta, kuting? Ako si Daubao. Marami akong masasarap na pagkain. Lumayo ka sa akin. Tanga, punong-puno ng kabubuhan. Huwag mong akalaing may babae na nagbabantay sa'yo. Na hindi ako matapang nasaktan ka. Mula ngayon tawagin na lang kitang Brak na Brak. Basta't hindi ka nananakit. Sapat na ang canned food na papasok. Matapos ang napakaraming paghihirap. Dito na ang iyong teritoryo pagkatapos nito. Bigyan mo ako ng suhol. Dapat man lang mailasa ng tuna. Yung kamay nitong babae. Mas mainit kumpara sa taong kanina na may hawak na kawayan. Bumalik sa bahay. Nung binuksan ko ang kulungan. Hindi tumakbo ang may tatoo sa braso. Sa halip na magmadaling lumabas, marangal siyang lumabas ng kulungan. Parang isang hari na nag-ikot sa kanyang teritoryo. Huminto siya sa ilang sulok ng pader. Bahagyang kumikilos ang ilong. Parang sinusuri ang lakas ng depensa sa loob ng silid na ito. Sobrang dami ng daga dito. Nakakaabala sa aking pahinga. Ito ang bayad sa proteksyon. Simula ngayon, ako na ang bahala sa teritoryong ito. May amoy ng ahas sa tabi ng pader. Mamaya, papatayin ko ito. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa bawat halaman at kahoy sa bahay. Flower arm. Ayos. Mayroon na tayong isang matalino at isang malakas na halimaw. Nagsimula na akong mag-concentrate sa pagbabago ng base. Nagtawag ako ng tao para linisin ang balon. Ginawa kong lugar na tirahan ang silong ng air raid shelter. At nag-install ng makakapal na pinto na pang-explosion. Boss, ang ganda ng pagkakagawa mo sa silid na ito, parang totoo. Nakakakilabot tignan. Pati bintana, nakasara. Parang nakakatakot na silid nga. Ito ang gusto kong pakiramdam ng pag-igting. Mas nakakatakot yung walang liwanag. Sa panahon ng pagbabago, ang tatoo sa braso ang naging pinakamatinding tagabantay. Mukha namang kontento siya sa bagong bahay na ito. Araw-araw siyang nag-ikot sa teritoryo. At nag-ulat sa akin tungkol sa mga butas sa depensa gamit ang bagong buhay. May butas sa kawad sa kabilang bahagi ng pader sa silangan. Kahit ang tanga na aso makakapasok pa. Ayusin mo agad. May dumating na isang dilaw na daga sa likod na bundok. Nais nitong nakawin ang manok mo. Nasolusyonan ko na. Sa tulong ng nakatatandang may nakalawit na braso, maaaring sabihin na ang depensa ng base ay walang butas. Ang momsh na ito na paligo sa putik ay sobrang komportable. Magiging bato akong aso na. Bobo, ayaw kong aminin na kilala ko tong tao. Tinitingnan ang pusa at aso na naglalaro sa bakuran. Sa nakakapagod na countdown na ito, sa wakas ay nakaramdam ako ng kaunting saya. Nakaayos na ang hardware ng base. Susunod ay ang mga supply. Nang dahil sa pangalan ng pag-organisa ng ice sculpture exhibit, nag-order ako ng 0 toneladang industrial ice sa mababang presyo at inimbak ito sa bodega. At habang nag-iimbak ng karne, muli kong nagamit ang aking kasanayan sa wika ng mga hayop. Ay, amo. Napaka nakakalungkot. May 5 tonelada pang magandang beef brisket sa bodega. Dahil lang sa maling petsa na nakaimprenta sa packaging. Hindi tumatanggap sa supermarket. Kung ipagpapatuloy mo pa, mapapahiya ka. Kahit nasariwa ang karne, kagabi pa nga akong pinakain yan. Ang bango-bango. Mama, yung matandang may 2 paa, kahit mukhang nakakatakot. Pero ngayon, sobrang lungkot niya. Mabilis ang tibok ng puso. Parang humihingi ng tulong. Yung malaking itim na tao ay hindi nagsisinungaling. Puno ng amoy ng karne sa loob ng sasakyan. Walang amoy ng bulok na karne. Ginoo, narinig kong may mga natirang stock ka na kailangang ipagbili. Kung tama ang presyo, nakuha ko na lahat. Paano mo nalaman? May pabrika ako ng pagkain para sa alagang hayop. Mabango ang ilong. Nakuha ko ang mga ito sa halagang 3% ng orihinal na presyo. Bilang karagdagan sa mga materyales, bumili din ako ng 2 mataas na pound na compound bow. Sa panahong ito, araw-araw akong nag-ensayo ng pagbaril sa bakuran. Noong una, tinutulig sa ito ng mga braso na may tatoo. Nabaling ang tama. Muling nabaling. Yung paraan ng pagbaril na ito, hindi pa nga ako nakakabutas. Two-ledged beast. Nalagot ang hininga mo. Tumingin ka ng maigi sa hangin. Sundan ang hangin at magpaputok ng pana. Hindi masakit si nanay. Ipapahawa ko si Tsinelas sa'yo. Tigil na tayo mag-ensayo. Mapoprotektahan ka ni Tsinelas. Kakagat ni Tsinelas ang puwet ng masasama.
Kaya na nitong panoorin kahit papaano. Sa wakas, hindi ito nasayang. Nakatayo ako sa ilalim ng araw at nagtuturo sa iyo. Isang araw na lang ang natitira sa countdown. Naglagay ako ng 3 kandado sa pintuan ng bahay bakasyonan. Pinagtulungan ng mga troso. Sa dapit hapon, naghanda ako ng huling hapunan. Ngunit, ang atmosfera sa bundok, nagsimula ng maging kakaiba. Napakababa ng presyon ng hangin. Lahat ng hangin sa paligid ay lumipad na. Kahit ang mga langgam ay naglilipat ng tirahan. May amoy sa hangin. Napoy na usok. Inay, natatakot ako. Gusto kong magtago sa loob ng butas. Bumaba ka na. Papasok na tayo sa bahay. Lima tao ang nag-like sa FA. Nag-post si Shenjai ng larawan ng tanawin mula sa bintana sa gabi. Nag-post si Shenjai ng larawan ng tanawin mula sa bintana, like. Caption, nag-like ang kaibigan na si Tsi at 5 iba pa. Tumingin mula sa pinakamataas na lugar sa lungsod sa mga tao. Sa ibaba ay puno ng mga like mula sa mga kamag-anak. Tinitingnan ang larawang ito. Ngumisi lang ako ng malamig. Nagmamaliit sa lahat. Sa ilang oras pa. Magiging isang lugar ng parusa na pinakamalapit sa araw. Sa labas ng bintana, dati madilim na langit ng gabi, biglang nagkaroon ng kakaibang madilim na pulang kulay. Ang init na di masukat ng salita. Parang isang di nakikitang dambuhala. Bigla ang yayakap ang buong mundo. Darating na. Krisis ng mundo. Kumusta? Sa sandaling lumagpas ang 12:00, parang ang mundo ay inilagay sa microwave. Kahit na magdikit ka ng kurtina, ang thermometer sa loob ng bahay ay tumaas pa rin. Mula 26 grado hanggang 38 grado sa loob ng kalahating oras. Ang init, nanay. Mainit ang sahig. Baka maluto na ako. Ang swerte. Parang gusto nitong lutuing ako ng engkanto sa sobrang init na ito. Sakto ba ang aircon? Bakit hindi na umiikot yung kahon na nagpapalamig? Sige na. Punta tayo sa basement. Ang lamig dito. Ang lamig dito. Ang lamig dito. Paraiso. Dito ang langit. Haha. Isang linggo nang nagpapatuloy ang mainit na panahon. Ganap na bumagsak ang sistema ng kuryente sa lungsod. Lahat sa social media ay nagrereklamo. Nakita ko ang pinakabagong update ni Shenjai, like, kaibigan E, at Director C. Nakita ko ang pinakabagong update ni Shenjai, like, wala nang pagpapakita ng kayabangan. Saka lang ang pagbagsak. Ay naku, anong sira-sira nitong mamahaling bahay? Nasira ang central aircon, di man lang inaasikaso ng property. Mainit, hindi ako makakatulog. May tao bang darating para ayusin ang aircon? Kakastart lang nito. Yung buong salamin na pader na ipinagmamalaki nila. Ngayon ay isang malaking greenhouse na puno ng liwanag. Mag-enjoy ka lang. Aking mahal na kapatid. Sa tanghaling iyon, nagtatanggal ako ng lata para sa aking tattooed friend. Biglang tumunog ang cellphone. Tawag na nagpapakita. Nanay. Wiwi. Nasaan ka? Tulungan mo ako. Sobrang init. Talagang mamamatay ako sa init. Halos 60 degrees na ang temperatura ngayon. Nahilo ang tatay mo dahil sa init. Kahit anong tawag, hindi siya nagigising. 60 degree. Hindi ba pwedeng gawin yung slow cook na pagkain ng pusa? Mama, nasa bundok ako ngayon, nag-sketch. Sobrang hina ng signal. At nakasarado na ang mga daan dito. Hindi ako makalabas. Ipadala mo na lang ang pera. Bilisan na. Pupunta tayo sa hotel. Hindi na makapag-ikot. Mama, wala pang internet. At narinig ko na ubos na ang mga hotel. Mas ligtas pa rin kayo manatili sa bahay. Tama. Tandaan mong uminom ng mainit na tubig. Para maiwasan ang heat stroke. Hindi na tayo kailangang makinig sa mga ingay na iyon. May masamang bagay na malapit sa pintuan. Hindi lang isa. May hawak na bakal na bagay. Nang tumingin ako, nawala ang ngiti sa aking mukha. Ibinaba ko ang lata ng pusa sa aking kamay. Lumiko ako at kinuha ang compound bow na nakasabit sa dingding. Hinila ko ang string ng busog. Itinutok ko ito sa makapal na pinto ng proteksyon. Mukhang ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lang. 3 minuto matapos ang tawag. Ilang mga taga-bukirin ang dumating sa labas ng pintuan ng Kingluan Mountain. Estang ina. Parang bakal na bakal ang pintong ito. Walang kahit anong butas. Siguradong nasa loob yung babae. Nagsisiwa ng aircon at uminom ng malamig na tubig. Pamangkin, sira mo na. Basta mabuksan lang ang pintong ito. Ang tubig at pagkain sa loob ay atin na. Nanay, yung mga tao sa labas ang baho. Amoy ng kasakiman at galit. Kasing baho ng mga taong nagbenta sa nanay sa nakaraang buhay. Gusto nilang pumasok sa ating bahay. Kunin ang mga buto na iniwan ni nanay para kay Daubao. May tunog mula sa puno ng huay sa itaas ng pinto. Nabasag ang pugad. Ito ay isang tattoo sa braso. Yung pugad ng putakti na pinutol ko kagabi. Ano yon, madilim at itim? Ah, putakti.
Ang laki ng putakti na yun. Tulungan niyo ako. Nasasaktan ang mukha ko. Sapat ang lamig sa ilalim ng lupa. Nakasalampati ako sa harap ng high-definition monitor. Hawak ang kalahating piraso ng malamig na pakwan. Ang sarili mong kasalanan ay hindi ka mabubuhay. Ito ay kaunting regalo para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Yeswe, isang grupo ng mga tanga. Ito ay pinaghirapan ko ng husto kagabi. Bago ko ito nakuha, dahil sa kanya, nakagat pa ako ng isang bukol. Ang amoy ng tuyong karne ng dalawang paa ay hindi masama. Dahil sa karne, sige na. Yung butas sa ilalim ng pader sa silangan, babantayan ko ng husto. Dahil sila ay sakim. Tofu bun. Tandaan mo ang sabi ni nanay. Sa mundong ito na mapanganib, ang pagiging maawain sa masasama ay masakit din sa sarili. Kung hindi tayo kikilos pabalik, tayo ang nakikiiyak sa labas ngayon. Pagkaraan ng 1-0 minuto, ang kalbo ay nagmukhang wasak na. Ang mata ay namaga hanggang sa makitang maliit na butas. Ang labi ay nakataas. Sila ay bumagsak kasama ang ilang mga taga na yon pababa sa burol. Nakatago sa likod ng isang malaking bato, humihingal. Tama na, kuya, sobrang nakakatakot dito. Umuwi na tayo. Yung mga putakti nakatutok sa mukha natin. Sobrang nakakatakot. Umuwi, hindi mo ba nakikita? Ang lunti ng mga puno sa itaas. At ang laki ng pugad ng putakti. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita na tiyak na may pinagkukunan ng tubig sa itaas. Kung hindi, matagal nang namatay ang mga bagay na ito sa tagtuyot. Kapag nakuha natin iyon, mabubuhay tayo. Ay nako, anong gagawin natin? Sobrang lakas ng mga putakti. Hindi tayo makalapit dyan. Yeswe, anong ikinakatakot? Ang mga hayop ay hayop pa rin. Takot sa apoy, likas na ugali yan. Kapag gabi, dadalhin natin ang gasolina at mga sulo. Hindi ako naniniwala na hindi natin kayang sunugin ang shell na iyan. Sa oras na iyon, kung mamatay o mabuhay ang babaeng yon, wala akong pakialam. Pero ang mga supply at tubig, dapat sa atin yan. Dumating ang gabi. Ang natitirang init sa lupa ay patuloy na nagpapainit sa hangin. Biglang nagising ang may tatoo na natutulog sa sofa. Kumilos ang kanyang mga tainga ng 2 beses. Dumating na naman ang mga mababahong daga. Ngayon, may dala silang nakakasulasok na amoy. May hawak pa silang apoy. Huwag matulog, mga hayop. Nagtitipon sila malapit sa bakod na bakal sa timog silangang sulok. Naghahanda na silang mag-apoy para sunugin ang iyong pugad. Gusto nilang maglaro ng apoy. Dahil ayaw ninyong umalis ng maayos. Tutulungan ko kayong umalis ng maayos. Bigyan ko kayo ng kaunting dagdag. Sana'y makapagpahinga kayo ng kaunti. May dalang higit sa 10 taga-baryo ang naglakad papunta sa labas ng pader ng bahay pahingahan. Naghahawak sila ng puting plastik na balde. Napuno ng amoy na masangsang na dekalidad na gasolina. Parang natutulog na ang ate niya. Walang kahit anong galaw sa loob. Sigurado tayong makukuha na natin ito ngayon. Mabilis na kumilos. Huwag mag-antala. Pagkatapos putulin, ibuhos agad ang langis. Pag-apoy natin, pasok na tayo. Nakapagpasok ako ng mataas na boltahe sa kawad na bakal. Kahit binaba ang boltahe, hindi pa rin pamatay. Pero sapat na para mawalan ka ng kakayahang kumilos bigla. Putang ina. May kuryente. May kuryente itong pader, ha? Bago pa man makareact ang mga residente. Sa tahimik na kagubatan, may umusbong na napakaraming berdeng mata. Maraming nakakalat na nakasilip sa dilim. Sino? Sino iyon? Huwag magpanggap na may masamang balak. Mga kapatid, handa na ang pagkain. Ito ang aming teritoryo. Kagat-kagatin ang kanilang mukha. Gupitin ang kanilang pantalon. Sumugod. Multo. May multo sa bundok na ito. Ito ay isang pusa na demonyo. Tulong ang mga mata ko. Anong bagay ang kumagat sa aking binti? Nakasuot ako ng itim na tactical vest. Nakatayo sa terrace ng 2 palapag. Hawak ang compound bow. Ang pulang tuldok sa ilalim ng night vision ay nakatutok sa binti ng kalbo na sumusubok tumakas. Aking binti, aking binti. Ang sigaw ay umuukit sa lambak. Ang natitirang mga taga-baryo ay natakot at iniwan ang kanilang mga kasama at nagtakbuhan. Babala, babala. Ang lugar na ito ay itinuturing na isang seryosong lugar ng quarantine para sa nakakahawang sakit. Maraming kaso ng hemorrhagic fever ang natagpuan. Isasara ang buong lugar. Ang sinumang pumasok ay mamamatay. Nakakahawang sakit. Bilisan mo, dalhin mo ako. Ayaw kong mamatay dito. Nanonood habang nawawala ang mga salarin sa dilim. Sobrang mga mahihina. Kahit isang hibla ng buhok ko, hindi nila nahawakan. Pero yung amoy ng kalbo, napaka nakakabuwisit. Iyon ay amoy ng mga takas. Siguradong babalik siya para makasagabal. Alam ko, susunod na pagdating, baka hindi na ito ang mga ibon na may pala. Tumingin ako sa madilim na langit sa labas ng bintana.
Walang emosyon. Kahit sino pa man. Basta't maglakas loob na pumasok sa aking teritoryo. Isang tanging kapalaran ang naghihintay. Ika-15 araw ng matinding init. Disenyo ng buong salamin na harapan ng Jingxiu Haoting. Pinapalapit nito ang temperatura sa loob sa 60 degree. Matagal na ang tigil sa tubig at kuryente. Punong-puno ng amoy ang mamahaling bahay. Ah, tubig. May tubig na. Nakita ko na ang tubig. Cheiko, uminom ka para sa nanay. Malapit nang mamatay si nanay. Umuusok na ang lalamunan niya. Umalis ka, akin to. Gusto kong mabuhay. Matanda ka na rin naman. Sayang lang ang inumin. Ang ulo ko. Hindi sapat ang bote ng tubig para maibsan ang uhaw. Pumasok ang mag-ama ni Shen sa loob ng maliit na plaza. Punong-puno ng patay na isda at bulok na hipon sa pond. Umalis ka na. Akin ang tubig na ito sa building namin. Sino mang lalapit, papatayin ko. Bakit ako, may-ari rin ako. Nagbayad din ako ng bayad sa ari-arian. May bahagi ako sa tubig na to. Nabaliw ka na ba sa pag-iisip tungkol sa bayad sa ari-arian? Ngayon, ang lakas ang tunay na katotohanan. Papatayin ko ang grupong to na nagnanakaw ng tubig. Hayaan mong kunin mo to. Si Shenjai, may pasa at sugat, tumakas pa uwi. Sa gitna ng kawalan, naalala niya ang kanyang nakalimutan na kapatid na babae. Na siya mismo. Ate, nagkamali ako. Tulungan mo ang mga magulang natin. Nabali ang ulo ni nanay at halos mamatay na. Hindi mo ba sinabi noon na ako ang pinakamahalaga sa'yo? Sigurado akong may paraan ka. Tama ba, nasaan ka? Pupunta ako sa'yo. May sasakyan ako, darating na ako. Gusto mo akong makita? CJ, naghihintay ako sa impyerno. Shenjai, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka sa loob. Kailangan bayaran ang utang, ito ay tama at makatarungan. Huwag mong isipin na dahil nandyan ka, hindi ako makakapasok. Sa larawan, ilang lalaking puno ng tatoo ang pumasok sa pinto. Si Shenjai ay nakaluhod at humihingi ng awa. Sa likuran niya ay isang nakakasilaw na panggupit na kutsilyo. Habang ang mga bangkay ay nalalanta at ang kalinisan ay bumabagsak. Ang lungsod ay naging paraiso ng mga insekto. Ang takot na ito ay kumalat sa malalayong kabundukan. Naku, nakakainis. Sobrang nakakaumay. Gusto ng mga maruming ito na pumasok sa aking litter box. Mga hayop na walang boses, patayin niyo sila. Ayaw kong masagasaan ang mga sumasabog na insekto. Gusto nilang gawing pugad ang lugar na ito. Hindi nila tinitingnan kung kanino ang teritoryong ito, mangarap ka. Nakasuot ako ng gas mask. Hawak ko ang isang modified na flamethrower. Nakakonekta ang flamethrower sa tangke sa likod. Inumin niyo ang espesyal na cocktail. Mamatay ka na. Pagkalipas ng kalahating oras, puno ng sunog ng mga insekto ang lupa sa bakuran. Vibrasyon ng cellphone. Ipinapakita ng screen ang aces. Si Shenjai ay puno ng dugo. Nakatapak si Qiang Jay sa kanya. Pagkatapos ay tumunog ang telepono. Ate, tulungan mo ako. Ito ay ang Wolfgang. Si Qiang Jay na nagpapautang ng mataas na interes. Gusto nila akong patayin. Talagang mamamatay sila. Miss Shen, tama ba? Hawak ng kapatid mo ang utang na 4 milyong yuan sa akin. Sabi niya may mga materyales kang pwedeng ipambayad. Ikaw ay matalino. Dapat alam mo kung paano pumili. Kaya, papunta na kami sa inyo. Magpakasensya ka. Ihanda mo na ang mga gamit. Buksan mo ang pinto. Kung hindi, hahatiin ko ang kapatid mo at papakain sa aso. At sabay na rin kitang isasama sa kanya. Alam mo kung nasaan ako. Tita, wala na akong magagawa. Hindi ako magsasalita. Gusto nilang putulin ang kamay ko. Bigyan mo na lang sila ng pagkain. Magkakapatid tayo. Ikaw, hindi ka pwedeng tumakbo at hindi tumulong. Ek! Pinapanood ko ang monitor. Walang ekspresyon sa mukha. Sa nakaraang buhay, pinatay ako ni Kuya Qiang. CJ, dahil nandito ka na, huwag ka nang aalis. Maligayang pagdating sa aking pangangaso. Ang daan patungong bundok Qingluan ay naging daan ng kamatayan. Pinalabas ko ang drone. Nakamonitor ako sa grupong ito ng mga bisita. Sila ay isang kawan ng mga nababaliw na asong gubat dahil sa gutom. Sila ay balat at buto na lamang. Ang kanilang mga mata ay pula. Naamoy nila ang amoy ng pagkain sa loob ng sasakyan. Sa gitnang sasakyan, nakasiksik ang pamilyang Shen na labis na naguguluhan. Ah! Xiaoji, tulungan mo ako. Kinagat ako ng aso. Lumayo ka. Huwag mo akong kagatin. Huwag mo akong kagatin. Ay naku. Matanda. Junjun, hawakan mo ang iyong tatay. Bilisan mo. Sa harap ng paghingi ng tulong ng ama, ang nakita sa mata ni Shenji ay hindi pag-aalala, kundi katigasan. Para sa kanya, ang ama na nahawakan ay isang pasanin na magdadala lamang ng higit pang mga asong gubat. Huwag mo akong sisisihin. Ang sigaw ni Shen Jiangwo. Agad na napalitan ng ingay ng pagkain at mahinang huni ng mga asong ligaw. Hindi na ang anak niyang minahal buong buhay niya, ay siya mismo ang magdadala sa kanya sa bibig ng aso. Hindi niya sisihin ang sarili, siya ang bumaba. Hindi niya sisihin ang sarili, gusto niyang mabuhay. Sa loob ng imbakan, pinapanood ko ang eksenang ito. Hindi ako napaluha, ni hindi man lang ako nakaramdam ng galit.
Pakiramdam ko lang ay isang malamig na hangin sa kaibuturan ng aking katawan. Ang lalaking mataba na yun ang sama niya. Kinain niya ang kanyang tatay na ibinigay niya sa aso. Yung karne na yun magdudulot ng pagtatae sa aso. Yan ay masamang loob na karne. Magtiwala ka lang. Mabilis din siyang magbabayad. Ganito ang tao, hindi tinatanggap ng langit. Ako ang tatanggap. Aking mabuting kapatid. Para sa sarili niyang buhay. Kahit ang sariling ama, kayang patayin. Naiwan ang dalawang sasakyan sa screen. Iniwan ang mga labi ni Shen Jiangwu na umuusok at tumakas mula sa bilog. Bro, maligayang pagdating sa impyerno. Sana magustuhan ninyo ang inihanda kong malaking regalo. Sobrang init ng araw. Nagtutunaw ang lupa sa init. Pagbaluktot ng hangin. Walang sinasayang na salita si Kuya Kiang. Ang makapal na bota ng militar ay nakatapak sa mukha ni Shenjai. Pinaikot ang mga daliri sa paa at nagbigay ng puwersa. Tulong! Talaga bang wala ka ng pakialam sa akin? Shenhui, bilangin mo ng 3. Huwag buksan ang pinto. Kailangan munang putulin ang isang kamay ng baboy. Para sa inuman. Sana huwag na kayong manakit. Wala akong magagawa. Buksan mo na, ikaw na patay na bata. Gusto mo bang mamatay ang buong pamilya? Walang silbi ang pag-iyak. Kapalit lang ay isang malakas na putok ng kuryente sa megaphone sa tuktok ng bundok. Ayan, Gil. Kiang, huwag kang manginig ng kamay. Pakinggan mo kung paano ka tinutukso ng mabait na batang ito habang nagmamaneho. Para lang sa'yo ang pinili. Ang tunog ng megaphone ay tumatama sa mga pader ng bundok, nagkakaroon ng etso. Lahat ng ito ay etso. Ito ang recording ni Shenjai habang bumababa si Rui mula sa sasakyan, ang tatay niya ay naroon. Siya mismo ang bumaba doon. Sa bundok, ako lang ang nakakita at ang matandang patay. At isang aso. Pagakyat natin, lahat ng supplies ay sa atin. Pagdating ng panahon, papatayin natin ang mga tanga na nagpapautang ng mataas. Hati-hatiin natin ang mga bagay. Hindi. Kuya. Wala. Iyan ay synthesized. Yung mga malalandi ang nagdulot sa akin ng problema. Mga tanga na nagpapautang ng mataas na interes. Pinatoxic tayo. Sila ang kumakain ng lahat. Shenjai. Kaya mo yan. Kuya Kiang. Inuusig. Walang sinabing totoo. Mga kapatid, narinig niyo ba? Itong baboy ginagago tayo. Sugod, kunin ang bundok. Gusto kong buhayin siya. Sumugod ang mga rebelde sa butas. Puno ng mga minanang bomba ang ilalim ng mga paa. Mag-ingat, ang lupa at bato ay sumabog kasama ang pira-pirasong laman. Mga lupaing bomba na may pataba at gasolina. Malakas ang puwersa. Binti. Ang binti ko. Puno ng mga sigaw sa usok. Si Kuya Kiang ay humahawak sa binti. Puno ng dugo ang kamay. Patay na si Shenjai sa sulok. Ang mukha ni Kuya Kiang ay nanginginig sa sakit. Hindi na aakyat sa bundok. Gusto kong pumatay. Yung si Shenjai na niloko siya para pumasok sa minifield. Nasa tabi lang. Putang ina. Buwis buhay. Wawasakin kita. Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin. Wag niyo akong papatayin. Kyoje, nagkamali ako. Inay. Tumulong kayo sa akin. Wag mong galawin ang anak ko. Lumalabas ang dugo. Nadudumihan si Shenjai. Si Zhanglan ay humarang ng kutsilyo para kay Shenjai. Napasok ang kutsilyo sa lig. Nanay. Wag mo akong takutin. Masamang kapalaran. Naghahanap ng kamatayan. Sumigaw si Shenjai. Nabasag ang binti at nag-ikot-ikot. Puno ng dugo, putik at ihi. Kapatid na Kiang. Lumikas. May bomba ang babaeng iyon. Kung hindi pa tayo aalis, mapapahamak tayo. Tahimik sa paanan ng bundok. Tanging ang matinding sikat ng araw at ang hikbi ni Shenjai ang naririnig. Malapit na sa 65 degrees Celsius ang temperatura ng lupa. Bawat segundo ay isang paghihirap. Si Shenjai ay naputol ang binti. Patuloy ang pagdaloy ng dugo. Pero hindi niya alintana ang sakit. Nagpipilit siyang umakyat sa bundok. Tita. Tita, nagkakamali ako. Tulungan niyo ako. Patay na ang nanay. Sila ang pumatay sa nanay. Buksan mo ang pinto. Bigyan mo ako ng tubig. Sobrang sakit. Ako ang kapatid mong lalaki. Ek. Para sa mga magulang natin. Tulungan mo ako. Sa loob ng air-conditioned na kwarto, tinitingnan ko ang aninong parang uod na gumagalaw sa screen. Walang emosyon. Sa nakaraang buhay, nagawa ko ring humingi ng tulong ng ganito. Ang kapalit ay pang-aasar at kamatayan. Ngayon alam ko na ito ay ang kapatid ko. Nung binababa mo siya sa aso, hindi mo naisip na siya ang tatay mo. Tato sa braso. Matagal na niyang gustong kumagat. Yung amoy nitong katawan,
Mas amoy pa sa patay na daga. Sige na. Ipagpatuloy mo na lang. Huwag siyang patayin ng masyadong mabilis. Nawala ng boses si Shenjai. Biglang may ingay sa gubat. Parang napakaraming pakpak na humahampas. Ang umiikot na mutant na buitre ay nakatanggap ng signal. Pumikit ng mga pakpak at bumaba ng mabilis. Lumayo ka. Umalis ka. Iyan ang aking laman. Aking laman. Ek. Tulong. May ibon na kumakagat sa aking mata. Nawala ang mga sigaw. Wala nang sigaw ng pagdurusa. Buong armas akong lumabas ng pinto. Nakasuot ng anti-tusok na damit. Hawak ang compound bow. Kasama ko ang aking pusa at aso sa magkabilang gilid. Mama, patay na ang masama. Mabaho dito. Hindi gusto ni Daubao. Puno ng amoy ng patay. Bayad na ang utang. Sa susunod na buhay, wag na magpakasala. Bumalik sa monitoring room. Hindi pa ako nagsasawa. Nagpalipad ako ng drone. Hinabol ang ruta ng pagtakas ni Kiangje. Hindi matanggal ang ugat. Sa hangin ng tagsibol, muling sisibol. Neijang 05. Tila ba talaga mga tambak-tambak lang sila? Kapatid na si Kiang na naputol ang binti. Kailangan niya ng gamot. Kailangan magpahinga. Ayaw ng mga tauhan niyang maging pabigat. Mas ayaw pa nilang magbahagi ng supply. Walang nagsasalita sa loob ng gubat. Gusto nang magrebelde. Hindi pa ako patay. Ilagay niyo ang mga sasakyan. Akin ang sasakyan na iyan. Tama na, Kuya Kiang. Kapag naubusan ka ng gasolina, wala ka ng silbi. Kapatid, para mabuhay, kailangan nating maghiwalay. Pumutok ang baril. Nabaril ang nakababatang kapatid sa dibdib. Tumingin sa malaking butas sa dibdib habang unti-unting bumabagsak. May usok ang baril ni Kuya. Ang recoil ay nagdulot ng matinding sakit sa sugat. Halos mawalan ako ng malay. Ang tunog ng baril ay nagbukas ng aming lokasyon. At nagbukas din ng mga bagay na gusto ko. Mainit na armas. Sa mga panahong ito, ang baril ay kapangyarihan sa pagsasalita. Kunin ang mga lokal na shotgun. Kunin ang mga peking pistol. Ang mga magagandang bagay ay para sa akin. May tattoo. Ang maihawak ng baril ay para sa iyo. Huwag siyang hayaang makapagputok ulit. Gusto kong buhay na baril. Lesiu. Sino ang inaapi mo? Tingnan mong mabuti. Lumayas ka na dyan, Defi. Kamay. Holdapan. Itaas ang kamay. Wala nang pag-asa si Kuya Gino. Nabuhay nang walang takot. Nalaglag sa kamay ng isang batang babae. Ilan pa ang tao? Saan ang pangunahing kampo? Anong mga mabibigat na armas ang meron? Sabihin mo ang totoo. Bigyan kita ng mabilis na sagot. Wala na. Nandito lang sila. Ang isang ulo na may isang mata nasa lungsod. May baril siya. Nilabing-6 na. Matapos ang pangolekta ng mga nakuhang gamit, nakuha ko ang 2 baril na panghuli sa lupa, 20 bala, lata ng gasolina, at mayroon pang maliit na supot ng ginto na itinago ni Ken. Kiang. Huwag niyong hayaang makita ako. Bumalik sa bodega. Binibilang ko ang mga nakuha. Mas matatag ang baril sa aking palad. Wow! Karne! Wala na ang masamang tao. Masarap kumain. Kailangan kumain ng 3 malaking bowl ng binbon. Iyan ang bato na nakuha ko. May ilang patay na salagubang na nakadapo dito na may asul na liwanag. Sa gitna ng gabi, pinapahiran ko ang baril. Hindi stable ang temperatura sa bodega. May pakiramdam ng pagkabahala sa hangin. Sarap. Kailangan kumain. Ibigay mo sa akin. May apoy sa loob ng katawan. Ilabas mo, may tattoo. Masakit. Sobrang sakit. Parang nasusunog ang tiyan. Tulungan mo ako, 2 paa. Bulaklak na braso. Ibinato ko ang bulaklak na braso sa malamig na tubig. Sa sandaling humawak ang tubig sa kanyang katawan, kumulo ito. Pumapasok na ang lakas. Malapit nang sumabog. Sa pag-evolve ng bulaklak na braso, nagbago ang panahon sa labas. Huling araw. Umakyat ang temperatura sa 72 degree. Bumaba ng 70 degree sa loob ng 2 oras. Una ay itim na ulan na maihail. Kasunod ang malaking niebe. Dumating ang matinding lamig. Mabilis. Isara ang mga ventilador. Buksan ang fireplace. Sobrang taas ng niebe, mabilis itong natakpan. Nabarahan ang exhaust. Naku, nabarahan ang likod. Hindi makaalis ang 2 paa. Umalis na ang bola ng apoy. May dumating na sarili.
Kailangan itong punan. Ikapitong araw ng matinding lamig. Naharangan ng snowstorm ang pinto. Patuloy ang alarma ng hangin sa bodega. Nakakabahala ang ingay. Ang pulang ilaw ay kumikislap. Parang may dugo ang dingding. Ang konsentrasyon ng oxygen ay wala pang 15%. Ang lugar na ito ay parang isang selyadong lata. Bumukas ang mga mata ng dalawang paa. Hindi na ito pwede. Sino ang hahanapin ko para buksan ang lata kung wala ka na? Tumayo ka. Sa itaas. Huminto ang bentilador. Nabarahan ang butas na iyon. Sumabog. Talagang walang silbi. Kailangan pang tingnan ang sa akin. Dulo ng tubo. Pahilig ng bentilador. Naging matigas ang tubig ulan na pumasok dito. Naging isang malaking yelo. Totally naputol ang daloy ng hangin. Ang yelo ay kasing tigas ng bato. Buksan mo ako. Ako ang hari ng pusa. Walang halaga ang yelo. Bumagsak. Mawawalan na ng hangin sa silong. Parang may malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. Parang mawawalan na ako ng malay. Biglang may narinig na kalabog sa itaas na tubo. Ang lamig ng aircon ay may kasamang mga yelong butil. Tumatago sa tubo at mabilis na pumapasok. Nabukas na. Astig, di ba? Dali. 1:11 Yung sardinas na tuna, binuksan na sa akin. 3 araw mamaya, tumigil na ang snow. Bitbit ko ang nakabinding braso. Kasama si Daubao. Nahihirapan akong itulak ang pinto ng itaas na silid. Mali. Sa hangin na ito. May amoy ng dugo. Sobrang agresibo. Papunta rito. Ang sobrang lamig ay hindi lang malamig. Ang mga mutant na nilalang ay mabilis magutom. Ang mga may bulas na nag-evolve ay nakakagulat ang dami ng kinakain. Yung kaunting freeze-dried ay hindi sapat para punan ang mga puwang sa ngipin. Gutom. Gutom na ako. Gusto ko ng karne na may dugo at mainit-init. Kung hindi ka pa magbibigay ng karne, ihagis ko ang tanga mong aso. Huwag mo akong kainin. Ako'y panggatong. Puro buto lang ako. Nanay, tulungan mo ako. Huwag ka nang umiyak. Talagang kailangan na kumain. Ayaw kong mamatay sa gutom. Sama ka sa akin, lumabas tayo at kumain. Tahimik ang gubat, nakakabighani. May dala akong pusa at aso. Lumakad sa niebe na kasing lalim ng tuhod. Nakarating ako sa teritoryo ng mutant na reindeer. Bean bun. Panggugulo. May tattoo sa braso. Maghanap ng pagkakataon. Ang sulok na ito ay talagang matigas. Mamatay ka. Malaking piraso ng karne. Nakakapagod ang labanan na ito. Buti na lang maraming karne. Hinahatak ko ang biktima pabalik. Biglang huminto si Daubao sa isang puok na natatakpan ng yebe sa bundok. Mama, hindi ito tama. Hindi ito karne. Ito ay yung lugar na may mga unggoy na nagbibisikleta. May mga maliliit na bagay pa sa loob na umiiyak. Iilaw ng flashlight pumasok.
Puno ng mga nagyelo at namatay na mabangis na hayop ang sasakyan. Kulang ang mga katawan ng leon at itim na oso. Nagkainan na sila. Nagbago ang puting tigre. May kakaibang mga mata pa. Nakakuha tayo ng kayamanan ngayon. Pinakamagandang uri. Dinala ko ang tigre sa bodega. Pagka umabot ng init, nagsimula akong magbigay ng pagkain. Mabilis na itong bumangon. Dahil nakakakain na. Tatawagin na itong rice ball mula ngayon. Pusa ka ba? Bakit parang malaking puting aso ka? Halika. Teka, susuriin kita. Umalis ka. Oh. Huwag kang humawak sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Ang tanga, sa wakas ay natamaan na ang bakal. Ang maliit na bagay na ito ay mahusay. Isang likas na tangke. Mayroon na tayong onigiri. Kumpleto na ang grupo. Lalabas ako para magtapon ng basura. Sabay na rin tingnan ang mga bitag. Militar na polar boots. Anti-slip na disenyo. May mga regular na sundalo sa paligid. Dalawang paa na hayop, bago ang mga yapak, walang kalahating oras. At may amoy ng dugo. At amoy ng pulbura. Pumunta sa batuhan. Sundan mo siya. Kung ang kaaway, kailangan munang umaksyon. Malakas ang hangin sa bato ng bato. Ang mga natatangay na nyebe, parang mga kutsilyo na humahampas sa mukha. Isang lalaking nakasuot ng sira-sirang camouflage, ay mahigpit na nakasandal sa bato. Nakadislocate na ang kanyang kaliwang braso. Dumadaloy ang dugo mula sa mga daliri. Dumadapo sa nyebe. Agad itong naging pulang yelo. Halika na, hayop. Basta't may hininga pa ako, siksiyan. Hindi kayo makakapunta roon. Nakaluhod ako sa likod ng nyebe na bunganga, 50 metro ang layo. Sa pamamagitan ng mataas na magnification scope, tahimik na tinitingnan. Nanay, ang kaluluwa ng dalawang paa na hayop na iyon ang bigat, ang bigat. Sobrang pagod niya. Pero hindi pa nawawala ang apoy sa puso niya. Mabuting tao siya. Gusto ni Daubao na tulungan siyang sipain ang sugat. Dalawang paa. Lumayo ka sa kanya. Ang taong ito ay amoy ng malamig na bakal at usok ng baril. Iyan ang amoy ng isang propesyonal na mamamatay tao. Kahit naputol ang kamay ng ganitong tao, isa pa rin siyang nakamamatay na problema. Pumunta ang may tatoo sa gilid. Manatili si Daubao dito para tumulong. Tumalo ng Wolf King at tumakbo patungo sa lalamunan ni Xian. Hindi makaiwas si Xian. Kailangan lang niyang itaas ang braso para harapin ito. Sino? Hindi pa nakaka-react ang pack ng mga lobo. Tumalo ng anino mula sa bato. Hinarap ang malaking kamay na may kuko. Yung pinakamalapit na lobo. Nadudugo ang lalamunan. Nagsliding pababa ako sa nyebe. Nakatingin ang baril sa natitirang lobo. Makalipas ang kalahating oras, binalik si Xian sa observation room. Maingat ngunit magaspang ang pag-aalaga ko sa sugat. Walang paggalang sa opisyal na ito bilang isang panauhin. Salamat. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta. Ikaw ang tagapagbangon ng lupain na ito. Ako si Shen Wei. Kinuha ko ang iyong mga armas. Kapag gumaling ka, agad kang aalis. Ayaw ko ng gulo dito. Nandito na ang gulo. Miss, hawak mo ang ganitong kalaking ari-arian. Pero gusto mo lang na mag-isa. Nawala na ang mga espiya ng Wild Wolfgang sa paligid. Malapit na ang kanilang malaking puwersa para wasakin ito. Kung wasakin na. Ito ang sa akin. Hindi ba't ang mga regular na sundalo ay nagsusulong ng sakripisyo? Yan ang pangarap ninyong mga bayani. Gusto ko lang mabuhay kasama ang aking pusa at aso. Ang sakripisyo ay para mabuhay ang mas marami pang katulad mo. Kung titingnan mo lang ang snow sa ilalim ng paa mo, maaaring ikaw ay matabunan sa snow balang araw. Shen Wei, makipagtulungan tayo. Hindi lang ito para iligtas ako, kundi para rin sa sarili mong kaligtasan. Totoo ang sinasabi niya. Nag-aalala siya sa atin. Hindi nagsisinungaling ang tibok ng puso niya. Kaya depende na lang kung may buhay ka pang mararating doon. Tato sa braso. Nandyan siya. Kung susubukan niyang kumilos, diretso kong puputulin ang kanyang lalamunan. Matagal ko nang inihanda ito. 2 paa. Sana huwag niyang bigyan ako ng pagkakataong ito.
Nang marinig ko ang Wild Wolfgang, naging malamig ang aking tingin. Kaaway mula sa nakaraang buhay. Ngayon ay nasa harap na nila. Tingnan mo, ito ang kanilang ginawa. Hindi lang sila mga goons. Isang hukbo ng mga mandaragit na may makapangyarihang armas. Modified na sasakyan. Heavy machine gun. Mayroon pang thermal imaging. Sila ay parang mga balang na sumasalakay sa bundok na ito. Hindi ako nagsalita. Tumakas. Ang kuta na ito ay lahat ng aking pagsisikap. Sa labas ay 60 degrees. Tumakas. Hindi ako aalis. Dahil nandito na para mamatay. Susuportahan ko sila. Medyo mayabang ka. Pero hindi sapat ang 2 baril at ilang alaga. Para humadlang. Kung gusto mong mabuhay. Kailangan magtulungan. Sa mga susunod na araw, gumaling na siksiyan siyang. At nagsimula siyang turuan ako ng taktika sa pagbabantay. Ang tigre ay likas na pumatay. Pero puro lakas lang ang alam niya. Turuan siyang mag-ambush. At dito rin. May nakabaon na mga bomba sa ilalim ng niebe. Taas ng tuhod, 3 pulgada pababa. Ang taong ito ay napakamasungit. Ngunit ang pagtuturo niya ng posisyon para sa pagsakal ay talagang epektibo. Isang kagat, tiyak na tama. 5 araw, hating gabi. Tumigil na ang snow. Nasa labas, nagbabantay ang may mga tatoo sa braso. Biglang bumalik na parang baliw. Sumalpok ang ulo sa pinto. Nandito na. Maraming malalaking sasakyan. Napakalakas ng ingay. Sa paanan ng bundok, kami ni Xian ay bumagsak sa harap ng screen. Ang madilim na daan sa bundok ay maliwanag dahil sa ilaw ng mga sasakyan. Ang mga tren ng bakal ay papunta na sa bundok. Ang ingay ng makina ay sumasabog sa lupa. Pangunahing tropa, hindi bababa sa 50 tao. Patayin ang ilaw. Manahimik. Maghanda na. Ang mga sinag ng ilaw ng paningin ay parang mga tabak na naghahati sa gabi. Mahigpit na nakapako. Sa gitna ng bundok na bahay pahingahan. May tugon ang thermal imaging. May heat source sa ibaba. Mataas ang temperatura. Siguradong may malaking isda. Ilang tauhan na may detektor sa mina ang nauna. Boss, may kulog. Gawa sa lupa. Maliit na kasanayan. Nakaayos na. Ang bitag ay madaling masira. Nagsisimula nang magpawis ang aking palad. Ang daliri ko sa paghawak ng baril ay nanginginig. Professional. Ito ang tamang paraan ng hukbong regular. Basta't maglakas loob kang pumasok sa bakuran. May paraan akong mapatumba sila. Huminto ang konvoy 200 metro mula sa pinto. Tumingin ang isang bulag na lobo sa tahimik na kuta. Ngumiti siya. Malupit ang mukha niya. Kahoy na kabibe. Gusto kong basagin ang shell. Ihila mo yung bagay na iyan. Para marinig ng mga babae sa loob. Makikita ang isang makapal na industrial na tubo. Hindi ko alam kung anong material ito. Nakahinang sa isang unicycle. Sa likod ay may nakahing tangke ng liquefied gas. Itutok sa pangunahing pinto. 3 sunod-sunod na mabilis na putok. Ipasok. Nang makita ang apoy, napalingon siksiyan sa dilim. Kanyon. Luhod. Unang bala ang bumagsak sa pader ng bakuran. Malaki ang pagsabog na nagpagalaw sa ilalim ng lupa at nagpatalsik ng alikabok sa itaas. Ang monitor ay biglang puno ng mga snowflake na tuldok. Kahit na hindi bumagsak ang silong. Pero ang pagyanig ay nakakabingi. Naririnig ko ang buzing sa aking mga tainga. Sa gitna ng kalituhan, nakita kong mahigpit na pinoprotektahan ako ni Xian. Puno ng apog ang aking likod. Nabaliw na ba? Gusto bang ipatumba ito? Pinipilit nila tayong lumabas. Ang bulag na putok ay hindi makapasok dito. Ngunit pwede nitong sirain ang bentilasyon at depensa. Kapag nasira ang bentilasyon, nasa loob tayo ng kawali na pagong. Pagkatapos ng 3 putok, nakalaglag na ang kalahati ng pader. Hindi nagmadali ang isang mata na lobo. Nagpadala ng sniper para harangan ang pinto. 2:00, sa tuyong puno. Nasa ilalim siya ng presyon. Kailangan siyang patayin. May tattoo sa braso. Nakuha. Yung may mahabang baril. Mukhang madaling masira ang ulo. Pag natap, pumuputok. Sniper na landing sa pinto ng cellar. Hindi man lang napansin. Numikot ang mga sanga sa ibabaw ng ulo niya. Napatay ang sniper. Sa earpiece ng isang one-eyed wolf, puro ingay. Walang silbi. Ingalls ng init. Suriin. Boss. Ay isang hayop. Sobrang bilis. Doon. Mag-focus. Patayin ang pusa na iyon. Naku po. Nangungopya ka. Mainit ang tali ng apoy na to, mapapatay ang pusa. Tulong. Pakikinggan ang sigaw ng mga tatoo sa braso. Nababahala na ako. Ikaw na ang bahala sa kanin. Sasamahan kita, pare. Rice ball. Tandaan mo ang itinuro sa iyo. Sumunod sa linya, huwag labanan. Sino ang may lakas namang api sa kuya ko? Kakagatin ko kayo. Ang sigaw ng tigre ay umuugong sa lambak. Nakita ng mga tao ng Wolfgang ang isang puting liwanag na sumugod sa kanilang posisyon. Matanda. Tiger. Puti. Anong kinakabahan? Hayop lang yan. Naglalabas ng lason. Hindi makapasok sa atake. Gumamit ng daya ang isang mata na lobo. Mga tauhan niya. Bitbit ang lata na may usok. Tumatakbo patungo sa bentilasyon. Muli nang umingay ang alarm ng hangin. Ako at Siksiyan ay mabilis na nagsuot ng maskara. Mabait. Huwag tanggalin. Gusto mo bang mamatay? Sige, ipakita natin sa kanila ang tunay na salot ng daga. Humawa ko ng isang pulang remote.
Naka-earplug si Team Xi. Nagsimula na. Pinindot ang remote. Hindi sumabog. Kundi isang ultrasonic whistle na hindi naririnig ng tao. Biglang natabunan ang buong bundok. Ano, daga. Tunay na alo ng daga. 10,000 gutom na daga. Nagsagawa ng pagsalakay na parang nagpapakamatay. Umalis na kayong lahat. Hindi na kaya ng leader. Sumabog na ang tiyan. Umalis na, mga basura. Ang sasakyan ng command ay tumakas kasama ang dalawang sira-sirang sasakyan. Umakyat sa daan sa bundok. Sa unahan ay isang linya ng langit. Mga matatarik na pader sa magkabilang panig. Makapal ang niebe sa itaas. Tumingin sa nagtatakbuhang konvoy. Siksiyan ay nagtaas ng baril para sumugod. Siksiyan ay nagtaas ng baril para sumugod. Ngunit pinigilan ko ang baril. Huwag magmadali. Iyan ay para sa kanilang libingan. Nakaumbok ang daliri ko sa pangalawang pindutan. Mag-ingat ka. Kinabukasan ng umaga. Tumigil ang bagyo. Ang nakabibighaning pagguho ng yelo kagabi ay ginawang patag na niebe ang daan sa bundok. Ang bakal na konvoy ng Wild Wolf Gang. Parang laruan na tuluyang nilibing. Si isang-isang mata na lobo ay nakapag-ipon ng maraming magagandang bagay. Mayroon siyang isang maliit na generator. At isang kumpletong satellite communication equipment. Natiyak na kasama niya ang isang matandang soro. Nasiguradong pangalagaan ang kanyang buhay. Yun ang amoy na iyon. Ang bango. Nasa loob ng kahon. 2 paa. Buksan mo na. Kapag kinain ko ito, magiging malakas ako. Tahimik kong inilagay ang kahon sa aking dibdib. Pinatpat ang aking braso para kumalma. Nilinis ang labanan. Kinuha ni Xian ang kanyang bag. Nawala na ang krisis. Dapat na siyang bumalik sa kanyang larangan. Hawakan mo ito. Ito ang komunikador ng encrypted channel. Kung nasa loob ng 50 kilometro, maari mo akong direktang makontak. Kung balang araw gusto mong magpalit ng kapaligiran, o kaya kung makatagpo ka ng problema na hindi mo malutas, pumunta ka sa Siag 17 na dungsyon at hanapin ako. Sabihin mo ang pangalan ko. Walang makakaharang sa'yo. CJ, kung balang araw ay ayoko na maging hari ng bundok. Pupunta na lang ako sa'yo. Ingat ka, Shang. Pinakawalan siksiyan. Naging tahimik ang silong. Isinara ko ang pinto ng pagsabog. Umupo ako sa harap ng mesa. Kinuha ko ang metal na kahon na nakuha mula sa sasakyan ng isang mata. Ito ang kristal ng mataas na antas na mutated na nilalang. Noong nakaraan, narinig ko lamang ito sa mga alingawngaw. Ito ay isang mataas na nakatutok na anyo ng enerhiya na dulot ng mga pagbabago sa selula na sanhi ng magnetic storm. Nabanggit ni Xian na ang Wild Wolf Gang ay kumukuha ng ganitong ipinagbabawal na bagay. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga may kakayahan at mga mataas na antas ng mga mutant beast, mahina ang katawan ng tao. Ang direktang pag-inom nito ay magdudulot ng pagkamatay. Ngunit para sa mga mutant beast na bahagyang nag-evolve na, ito ang tanging pagkakataon para sa kanilang pagbabago. Iyan ay akin. Kapag kinain ko ito, makakapagpukol ako ng 10 malaking oso. Mama, ang batong iyon ay mabango. Ngunit tumatalon ito ng napakabilis. Parang isang buhay na maliit na puso. Medyo natatakot si Daobao. Ngunit basta't ibinibigay ni Mama, kumain ng bean cake. Miu, mas malakas ang enerhiyang ito kaysa sa 1,000 lata ng tuna. 2 paa. Ibigay mo sa akin. Kapag nakuha ko ito, talagang magiging akin na ang bundok na ito. Tumingin sa kanilang mga mata na puno ng pagnanasa, ngunit nagdurusa sa pagtitiis. Nagmamadali ang pawis sa aking palad. Ito ay hindi lamang susi sa pag-unlad, kundi isang laso na nag-uutos ng kamatayan. Kung mabigo, agad akong mawawala ng tanging pamilya sa mundong ito. Ang kayamanan ay nasa panganib. Sabi ni Xian, napakataas ng panganib ng bagay na ito. Ngunit hindi ko kayo maaring ilagay sa isang greenhouse magpakailanman. Kung makakayanan nyo, kayo ay tunay na mga Diyos na hayop. Kung hindi rin ako mabubuhay ng mag-isa. Ipapamahagi ko ang 3 kristal na core. 1 piraso sa bawat isa. Walang sinuman ang pwedeng mang-agaw. Kainin mo na.
Ngunit, hindi agad nangyari ang inaasahang pagpapalakas. Sa halip, nagkaroon ng matinding reaksyon ng pagtanggi. Ang init. Tulong. Parang may apoy sa tiyan. Brak na braso. Rice ball. Bean bun. Hindi. Huwag. Huminto ka. Nanay. Sakit. Parang mababasag na ang utak ko. Mamatay na ba ako? Ang hininga ng tatlong alaga ay unti-unting humihina. Sa huli, unti-unti na silang tumigil sa pakikipaglaban. Nakatumba sila sa lupa. Tanging ang katawan na lang ang paminsang nangingisay. Nakaluhod ako sa lupa. Tinitingnan ang mga wala ng malay. Ang kanilang mga mukha ay maputla na parang papel. Ang malaking takot at pagsisisi ay tuluyang sumakop sa akin. Huwag matulog. Pakiusap, huwag kayong matulog. Basta magising kayo. Kahit hindi na mag-evolve. Kahit mawala ang kuta na ito. Tatanggapin ko na. Gising na kayo. Gising na. Kapag nilamon ng mga banal na hayop ang kristal na nukleo, agad nagsisimula ang matinding reaksyon ng katawan nila. Biglang yumuko sila ng malakas. At bumagsak ng malakas sa sahig. May mahinang hininga na parang pagaspas. Kitang-kita ang mga ugat sa ilalim ng balahibo. Patuloy na kumukulo at kumikilos. Biglang nanghina ang tuhod ko. Biglang akong napaatras at napaluhod sa lupa. Apoy. Apoy sa tiyan. Malapit ng lutuin. Doon ang mga hayop na paa. Huwag matulog. Makinig ka. Buksan niyo ang mga mata niyo. Yellow. Kailangan pa ng yellow. Hindi ako natulog sa buong gabi. Puno ng pulang ugat ang mga mata ko. Sobrang tense habang nagbabantay sa yelo. Hanggang sa umaga ng susunod na araw, pumasok ang sinag ng araw sa silong na ito. Sa yelo, sa wakas ay narinig ang isang malinaw na tunog ng pagputok. Sa wakas, sa ilalim ng makapal na yelo, ang mga Diyos na hayop na ito, ay ganap na nakumpleto ang kanilang ebolusyon. Nanay, hindi na masakit si Daubao. Alam kong iniisip mo ako sa loob mo. Yung boses na yun ay direktang pumasok sa isip ko. Mainit-init. Nagtaka ako sandali. Hinalikan ko sila. Naka-embed ang mukha ko sa balahibo. Dahil sa lakas ng pagkiskis. Hindi ako namatay. Ang galing. Hindi namatay. Putang ina. Nakatakot naman. Kayong mga salot. Noong kaunti na lang ang narelax ko. Yung radyo sa sulok na puno ng makapal na alikabok. Biglang umilaw ng pulang ilaw. Nabuo pa rin ang napakakislot na ingay ng kuryente. Wey. Tulong. Ako ang nanay. Wey. Nangulila na kami sa lamig sa labas ng pinto. Buksan mo ang pinto. Nanay, ano nang nangyari? Hindi ka ba? Yung boses parang kay Sanglan. Sobrang nakatutok ako sa radyo na iyon. Siguradong sigurado ako. Alam na alam ko. Patay na ang ina. Ek. Masakit ang mga binti ko. Pwede mo kaming papasukin. Lumalakas na ang tunog. Parang may taong nakadikit ang mukha sa siwang ng pinto. Na nagsasalita. May malamig na hangin na umaabot mula sa loob. Sa basement, may tunog ng patay na kumakatok sa radyo. Biglang kong kinuha ang walkie-talkie. Namumuo ang mga ugat sa likod ng kamay. Punong-puno ng malalaking dugo sa mata. Tumigil ka. Anong patay na nakasuot? Nakikita ko kayong mga patay na. Patay na kayo. Buksan ang pinto. Yung tunog, hindi na nanggagaling sa radyo na yun. Sa ventilation duct sa itaas namin. May lumalabas na parang umaatungal na ingay. Para bang may malagkit na bagay na pilit na umaakyat pababa. Parang may kumikilos ng todo sa ilalim. Mama, hindi, mali. Walang tibok ng puso. Pek. Ang bango. Isa na namang nakakasukang matamis na amoy. Tiyak na may bagay sa loob ng tubo. Naging mabigat ang aking tingin. Kinuha ko ang pang-apoy. Pinindot ang safety gamit ang hinlalaki. Kumikinang ng mga vines. Yung halimaw na halaman na tututupang mang-uto. Tulong. Mamatay ka na. Braso na may bulaklak. Putulin mo siya. Ang apoy, wala silang magagawa. Kailangan silang mapilit na umatras. Nagsuot ako ng protective suit. Nagsuot ng rice ball at floral arm sleeves. Malinaw na malinaw sa akin. Kailangan talagang tumakas mula sa basement na ito. Ganap na alisin sila. Sa kabuuan, tuluyan silang tanggalin. Nandoon ang pangunahing ugat. Sa sulok ng pader iyon. Maruming bagay. Iwanan mo na lang dito. Naging uling ang mga baging. Kakarelax ko lang. Lumingon ka. Sa paligid, madilim ang gubat. Biglang lumiwanag ang mga berding mata. Hindi pa tapos.
Masyadong matindi ang amoy na ito. Nakaakit ito ng mga mabangis na lobo sa paligid. Katatapos lang namin sa mga tunog na baging. Dahil sa amoy na iyon, maraming mga nagbago na mga lobo at fox ang lumapit. Inalog ko ang flamethrower. Nalaman kong ubos na ang gasolina. Itinapon ko ang hawak kong flamethrower. Agad niyang hinugot ang panghuli na kutsilyo mula sa kanyang baywang. Bola ng kanin. Umalis ka. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang aking mga alituntunin. Hindi ko pinatay ang grupong ito ng mga hayop, kundi inangkop ko sila bilang mga bantay. Ganap kong binago ang mga batas ng pamumuhay sa Kingluan Mountain. Isang iglap, narito na ang ikalawang bisperas ng katapusan ng mundo. Sa labas, malamig at may yelo. Ngunit sa silong, mainit na mainit. Maligayang bagong taon. Aking mga mahal, itinaas ko ang aking kola. Tinamaan ko ang tasa ni Daubao. Nagbigay ito ng malinis na tunog. Mama, sobrang masarap ang dumpling. Basta't kasama si Mama. Araw-araw ay Pasko. Shenwei. Nakatanggap si Shenwei ng sagot. Agad na isara ang daanan. Salamat, yan. Anong nangyayari? Dumating na ang kamatayan na antas ng sobrang lamig. Maaaring umabot ng higit sa 10 metro ang niebe. Temperatura ay bumaba sa -80. Magmadaling magtago. Kailangan mong mabuhay. Nawala ang signal. Kasunod nito, isang mabigat na ugong ang narinig mula sa itaas. Parang may bundok na malakas na bumagsak. Naku, dumating na ang malakas na snowstorm. Ikapitong araw ng matinding lamig, ganap na tahimik ang mundo sa labas. Ang 10 metrong niebe. Parang pinindot ang buong Kingluan Mountain. Lahat ay lubos na naipit sa loob. Sa pinakamalalim na bahagi ng silong, ang oxygen ay nakakapangilabot. Na unti-unting nawawala. Bawat higit ay isang pagdurusa. Na nagpapahirap sa akin ng sobra. Parang isang buhay na pagdurusa. Hindi makatulog. Shenwei. Hindi makatulog. Mama. Sobrang antok ako. Nawalan ako ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Agad na pumasok ang may tatoo. Sa napakakitid na bentilasyon. Harapin ang natakpang yelo. Sinikap nitong ilabas ang mga pangil. Sukatin. Sukatin mo para sa akin. Ako ang boss dito. Walang sinuman ang papayagang mamatay. Nang walang aking pahintulot. 3 araw mula ngayon, nagdala ako ng mga bandage sa aking braso. Nangunguna kay Daubao. Sumusunod sa inukit na lungga sa niebe. Dahan-dahang umaakyat pabalik sa lupa. Ito. Saan ito? Parang Jurassic Park ba? Malaking pagbabago ang nangyari sa tanawin sa harap. Natunaw na ang yelo at niebe. Ang mga halaman sa ilalim ng lupa ay nagsusulputan ng sobrang dami. Punong-puno ng amoy ng basang-basa at mabahong putik sa hangin. Dumating na ang tagsibol. Pero ang lahat sa paligid ko ay parang nagsasabi na may bagong panganib na paparating. Hindi pa ako makabawi sa pagkagulat ko. Biglang may bagong krisis na dumaan. Sa loob ng luntiang kagubatan na ito, nakatago rito ang napakaraming lumaking mga mandaragit. Tulungan niyo ako. Kinuha ng bulaklak na ito ang aking puwit. Lahat ay mag-ingat. Hindi na ito likod bahay. Ito ay isang ligaw na gubat. Natunaw na ang niebe. Hindi na kayang itago ang oasis sa Kingluan Mountain. Nakaluma ang mga damit. May hawak na kahoy ang mga mangangalap ng basura na sumilip. Nakita nila ang bundok ng mga mutant na prutas. Halos mapula na ang mga mata nila. Nakatayo ako sa kalahating bundok. Tinitigan ko ng malamig ang mga tulisan na ito. Tingnan mo, may isang babae doon. Siguradong walang may-ari ang bundok na ito. Mga kapatid, sugod, kunin ang lahat ng pagkain. At ang babaeng iyon ay para sa atin. Walang respeto ang grupong ito ng mga pulot sa akin. Diretso akong itinuring na isang malaking tupa na papatayin. Rice ball. Kain na. Tiger. Ang laki nito. Ang sigaw ng tigre mula sa ganitong kalaking kanin. Ang lakas nito, diretso at malinaw na. Nawasak ang loob ng grupong mga mangangalakal. Walang natirang kahit anong pira-piraso. Monster. May monster sa bundok. Tumakbo na. Tumakbo. Sa loob ng 20 li ng Kingluan Mountain. Aking teritoryo. Lalabag sa hangganan. Patay. Matapos ang laban na ito. Lubos nang kumalat ang pangalan ng Mountain Ghost. Alam ito ng mga tao sa loob ng 100 milya. Sa ibabaw ng Kingluan Mountain may isang matapang na tao. May alaga siyang isang malaking mutant na hayop.
Hindi sapat ang pumatay lang. Nagsimula akong makipag-ugnayan sa labas. Nagtayo ako ng isang vending machine sa paanan ng bundok. Partikular na ginagamit para sa pagpapalitan ng impormasyon at mga materyales. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Napakasimple ng mga patakaran. Palitan ng bagay para sa bagay. Ang lugar na ito ay naging isang napakamaasahang puok ng kalakalan sa disyerto. Kristal na nukleo. Ginto. Impormasyon. Patuloy na pumupunta sa aking bulsa. Pagkalipas ng 3 buwan, nakapagtayo na ako ng isang napakalaking kapangyarihan. Sa umaga ng araw na ito, sa monitor, lumabas ang isang pangkat, mukhang napakamaayos, ng hanay ng mga armored vehicle. Dalawang paa. May kakilala na dumating. Yun yung taong may bali sa binti. Ngayon, marami siyang dalang bakal na sasakyan. Huminto na ang konvoy. 20 ilang ganap na nakabihis na mga sundalo. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, tumalon siksiyan. May ilang puting buhok na siya sa mga gilid. Ngunit tuwid pa rin ang kanyang postura. Ngunit habang naglalakad siya, may kaunting pilay ang kanyang kanang binti. Dahan-dahan akong lumabas na may dalang rice ball. Itinutok ang panggatong sa akin. Gusto mo bang matuklaw? Ilagay mo yan. Enye. Ilagay mo na, kaibigan. Enye. Matagal na tayong di nagkita. Ginoong Shangig. Iyong alaga mong hayop, parang sobra mo namang pinakain. Sa basement, bumuhos ako ng malamig na mint nut sa akay siyan. Tinanggap ni Xian. Ininom niya agad. Kitang-kita mong nauuhaw talaga siya. Walang masyadong paligoy-ligoy. Diretso siyang kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang bulsa, at isang mabigat na susi. Wala akong dahilan para bumisita kung hindi importante. Ang naganap na mutated na amag sa ilalim ng lupa, ay pumatay ng mahigit sa 1,000. Narinig ko na mayroon kang mutated na hodyola na makapagpapagaling. Nang marami. May gamot ako. Mga bagay na makakapagligtas ng buhay. Hindi ito mura. Naiintindihan ko ang mga patakaran. Ang susi na ito ay para sa iyo. Nasa likod ng trailer na iyon, naka-install ang pinakabago na heavy-duty na tahimik na diesel generator set. Kumuha ng isang buong lata ng mataas na grado ng diesel na pangmilitar. Ito ay talagang opisyal na dokumento. Nakasulat ng malinaw dito. Kinilala ang lugar sa paligid ng Kingluan Mountain na may 20 milya bilang iyong pribadong teritoryo at binigyan ka ng titulong Honorary City Lord. Simula ngayon, sino mang mga has na lumapit dito ay talagang nagdeklara ng digmaan sa ilalim ng lupa. Ibigay mo sa akin ang sasakyan at gasolina. Ito ang opisyal na benepisyo. Sobrang saya sa pagkuha. Nakuha na. Yung mga solar panel ko, matagal nang hindi sapat. Nahihirapan akong makipag-usap sa negosyo. Kakatapos ko lang lumabas ng pinto para mag-deliver. Ang radar sa ibabaw ng armored vehicle, biglang parang nababaliw. Na mabilis na umiikot, at nagbigay ng nakakabinging alarma. Babala, nakatuklas ng napakalaking reaksyong tidal ng mga nilalang. Naging pula ang radar screen ng kapitan. Puno ng mga pulang tuldok. Sobrang dami, hindi mabilang. Kalahating libo, hindi. 10,000. Sila ay tumatakbo papunta rito. Napakabilis. Alon ng mga hayop, paano nangyari ito ng ganito kabilis? Sabi nila 1 linggo pa daw, hindi ba? Lahat ay sumugod sa mataas na lugar. Tumingin sa malayo, sa abot tanaw. May isang pader ng alikabok na nagtaas sa langit. Malapit ng sumugod. Malakas ang pagyanig ng lupa. Kahit ang mga bato sa ilalim ay sumasabay sa pag-indayog. Itinaas ni Xian ang teleskopyo. Medyo nanginginig ang kamay niya. Putang ina. Ito ang radiation beast tide. Sumabog ang abandonadong nuclear power plant. Nabaliw na ang mga hayop na ito. Gusto nilang sumugod sa underground city. Nakatapat ang Kingluan Mountain sa daan. Ang sukat ng alon ng mga hayop na ito ay talagang napakalaki na hindi ka panipaniwala. Ang bilang ng tao na dinala ni Xian ay hindi sapat upang humadlang. Hindi talaga kayang humadlang. Hindi natin kayang ipagtanggol. Dalhin ang iyong mga pusa at aso at magtago sa silong. Weld ang pinto. Hintayin silang lumipas. Tumakbo. Iyong dati na si Shen Wei. Ngayon, nasa likod ko ang aking pamilya. Aking mga taniman, aking mga pananim. Pinapayagan mo akong isuko ang lahat. Mas mahalaga ba ang buhay o ang pamilya? Yun ay mga hayop na walang katulad, mga baliw na hayop. Kapatid na siksi, nang aapak ka sa aking teritoryo. Hindi mo pa ako tinanong. Pumikit ka at magmasid. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ahas? Ang sigaw ay biglang bumusina sa gulo ng labanan. Umiikot sa mga lambak ng walang tigil. Sa susunod na sandali, ang tahimik na Kingluan Mountain. Biglang nagsimula na silang mag-alboroto. Mga kapatid, nandito na tayo. Para sa mga engkanto sa bundok, para sa mga lata,
para ipakita sa mga taga-ibang lugar na ito kung sino ang tunay na malakas. Sa ilalim ng bundok pagkatapos ng matinding lamig, matinding banggaan ng bakal at laman. Ang mga nakalaban sa harap ay sumugod sa depensa ng mga armored vehicle. Baril ng makina ay nag-ilaw na pula. Sa gitna ng matinding lamig, usok ang umaakyat. Sa langit. Iyon ay koponan ng mutant na mga pusa, partikular na sumasalakay sa mga mahahalagang bahagi, at mabilis, at tumpak. Napakamasungit. Ang puwersa ng pagsalakay ng mga halimaw ay biglang nabasag ng paglanding na ito. Siksiyan ay nagulat. Ano ba ito, hindi ito pusa? Sadyang isang espesyal na unit ng pagpatay. Hoy, hoy, hoy. Subukan, subukan. 3. Ayos. Lahat ng hukbo, makinig. Ihampas niyo sa kanila. Sugod. Banggain ang mga pangit na ito. Ako ang reyna ng kalsada. Mama, humawak ka ng mabuti. Sa aking kakaibang utos. Unti-unting bumabalik sa ayos ang sitwasyon. Nagsisimulang umatras ang alon ng mga halimaw. Sa mga sandaling iyon, biglang lumindol ang lupa. 2 alon ng mga halimaw. Matinding nagbanggaan. Laman at laman ang dugo. Ito ay isang tunay na labanan ng mga hayop. Onigiri. Kaliwa na siko. Maganda. Braso na may bulaklak. Sa likod, sa likod. Kunin ang tumbong ng wild boar na iyon. Ayos na, tama na. Panatilihin ang pormasyon. Huwag magulo. Sino mang pumasok sa aking teritoryo. Kahit malayo, sisibakin ko. Yung kung sino man. Hari ng daga. Iingatan mo ang hita ng baka na iyan para sa akin. Panghapunan mamaya. Umalingaw ang malakas na sigaw na parang kulog. Naglaho ang alikabok. Lumabas ang isang doble ulo na itim na oso na may taas na 2 palapag. Napapalibutan ito ng kakaibang berdeng liwanag. Isang dambuhalang anino ng kamatayan. Binabalot mo ako. Huwag mong gagalawin ang nanay ko. Malaki. Hindi ako natatakot sa'yo. Bigas na bola. Shenhui. Tumakbo ka na. Bumaba ang malaking palad. Dumarating ang kamatayan. Nakita ko sa aking paningin ang likuran. Sa pasukan ng base. Doon ay may unang punong bagong usbong. Nanilikha ko gamit ang aking kapangyarihan. Iyon ang tanging pag-asa sa katapusan ng mundo. At ito ang aking hangganan na hindi ko maaaring talikuran. Gusto mong wasakin ang bahay ko? Magtanong ka muna kung papayag ako. Gamitin mo ang iyong purong puso upang pigilin ang masamang isip nito. Nanay, nahuli ko na ito. Puno ng itim na apoy ang puso nito. Huwag kang matakot. Tutulungan ko kayong panatilihin ang liwanag sa isip. Hindi papayagang makapasok ang mga dumi. Hari ng itim na oso, naglabas ng isang malungkot na sigaw. Ang kanyang mga mata na puno ng kasamaan. Sa ilalim ng pag-unlad ni Daubao, ay nagkaroon ng sandaling kaliwanagan, at ang kanyang galaw ay naging matigas. Nararamdaman ko, ang mainit na paalala mula kay Daubao sa aking isipan. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas upang makaalis sa bingit ng pagkabaliw, at muling maging matatag. Pinilit kong ibuhos ang lahat ng aking kapangyarihan, papunta sa sugatang grupo ng rice balls. Rice balls. Para si Rain Xiaoshu. Ikaw ang bantay ng pinto nito. Durugin mo ito sa akin. Subsonic wave. Mga internal na organ ng hari ng mga hayop, na biktima ng matinding pinsala. Sa kawalan ng pag-asa, sumigaw siya ng malakas. Pinipigilan ko ang pagkahilo mula sa pagkapagod ng lakas. Ipapanday ang komposit na pana. Itutok mo sa butas na iyon. May tattoo sa braso. Huwag mo siyang palampasin. Ikaw ang nagmamay-ari ng anino. Kunin mo ang maruming ulo na ito. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Para sa maliit na punong iyon na hindi masira. Kaya't medyo seryoso ako ngayon. Bumagsak ng malakas ang hari ng mga hayop. Naglunsad ng alikabok ng niebe. Ang mga hayop sa paligid. Matapos mamatay ang kanilang pinuno. Natatakot at nagkakagulo. Upo akong pagod sa niebe. Agad na pumaligid ang 3 banal na hayop. Mainit ang ilong ni Tofu. Ipinatong ang noo ko sa kanya, para maibsan ang aking pagod sa isipan.
kahit na puno ng dugo ang bola-bola. Ngunit instinctively, tumingin siya sa direksyon ng base, nang may pakiramdam, kung ligtas si Xiaoshu. Shenhui. Alam mo ba, kanina, muntik ka nang magpakamatay, para sa mga kaibigan mong ito. Sulit ba, Siyan? Ang mga tao mo dati, ay nagbuwis din ng buhay para sa isang layunin. Sa aking paningin, sila ay hindi mga kasangkapan, kundi ang tanging, mga kamag-anak na makakapagbigay sa akin ng tahimik na tulog sa bundok na ito. Dati akong may maliit na grupo. Sila rin ang nag-alaga sa akin. Sayang, hindi ko sila naibalik. Tama ka. Noong una akala ko, tanging para sa kabutihan lang ang pagsasakripisyo. Ngayon natuklasan ko. Mas mahalaga ang mapanatili ang isang piraso ng lupa na may init, kaysa sa kahit ano pa. Kapatid na Strong, hintayin mong gumaling ang sugat ko. Bago tayo magbilang ulit, ang utang na kinain sa nakaraang buhay. Ang malamig na hangin sa paanan ng bundok pagkatapos ng digmaan. Ang malaking bangkay ng hari ng mga hayop ay nakahandusay sa yelo. Ang natitirang berdeng liwanag mula sa radiation ay kumikislap sa bagyo ng niebe, nagdadala ng nakakatakot na amoy ng kamatayan. Mabilis ang aking galaw. Tumpak na binuka ng maikling kutsilyo ang bungo ng hari ng mga hayop. Hinawakan ng aking daliri ang isang translucent na piraso. Nagliliwanag ang mga kristal na may berdeng liwanag. Ito ang geomagnetic storm. Siyang pangunahing sanhi ng kakaibang pagbabago. Tinitingnan ng Wild Wolfgang ang mga ito bilang susi sa ebolusyon. Pero sa mata ng militar, ito ay sobrang delikadong mini-nuclear bomb. Sa panahon ng katapusan ng mundo, walang lakas ang mga tao. Wala kang karapatang gumawa ng bomba. Siyan, kung may sapat na kristal bilang gasolina, kaya mo bang makuha ang militar na nuclear battery? Generator set ba iyon? Yung bagay na iyon, nasa kailaliman ng arsenal ng probinsya. Ngayon, ang geothermal energy. Hindi ba kaya na? Ang geothermal ay tanging makakasiguro na hindi tayo nag-ielo. Kailangan kong magtatag ng ganap na zonang bawal. Dapat itong maging isang walang katapusang depensa. At hindi lamang para mapanatili ang tibok ng puso. Ang pinto ng pagsabog ay naghiwalay sa katahimikan. Ang sistema ng temperatura sa loob ay bahagyang umuugong. Si Daobao ay mabilis na tumakbo papunta rito. Gamit ang basa nitong ilong, niyayakap nito ang sugatang kamay ko. Sa lalamunan, nagsusumamo ng mahihinang bulong. Ako'y napapagod na nakasandal sa sofa. Ang makapal nitong braso ay maingat na tumalon sa control panel. Ang berdeng mata ay nakatitig sa patuloy na kumikislap na energy indicator. Bola ng kanin. Nangungulekta ng dugo sa balahibo sa tabi. Mama, umiinit ang iyong kaluluwa. Patay na ang malaking tao. Huwag kang matakot, si Daobao ay laging magbabantay sa pinto. Ayos lang ako. Ulat mula sa braso, nag-ulat ng pagkasira ng unit. Katatapos lang ng overclocking ng power grid. Gaano pa katagal kayang suportahan ng baterya? Malapit na itong makalagkad sa laman. Ang baterya ay bumagsak na sa pulang linya. Ang geothermal ay hindi kayang dalhin ang pangalawang alon ng ganitong pagsabog. Walang bagong pinagkukunan ng kuryente. Sa susunod, kailangan na nating mano-manong i-shake ang generator. Naiintindihan. Mukhang kailangan nating pumunta sa arsenal ng lungsod. Hindi tayo pwedeng hindi pumunta. Buksan ang dalawang airtight na pinto. Ang lilang ilaw ng paglago ay bumuhos pababa. Lumapit ako sa gitnang salamin na takip. Sa loob ay isang ganap na malinaw na punla. Na bahagyang nanginginig, na may daloy ng maputlang berdeng liwanag. Mama, lumiwanag ito. Ang kanyang paghinga ay hindi na ako nasasaktan. Aalagaan ko ito. Huwag sino man ang gustong sumubok. Ito ang aming buhay. Kayang nitong linisin ang radiation sa magnetic field. At pwedeng pasiglahin ang mga pananim sa paligid gamit ang frequency. Kapag meron ito, may walang katapusang sariwang prutas tayo. Basta't makumpleto nito ang unang yugto ng ebolusyon. Dito, ito ang tunay na paraiso. Rice ball. Ingatan mo ito. Ito ang ating hinaharap. Pumasok si Xian, at inilatag ang isang estratehikong mapa na puno ng pulang tuldok. Ang kanyang ekspresyon ay mas malamig pa kaysa sa labanan. Medyo mabigat ang hininga. Nalaman na nila, si Jiqiang ay 1 pounds lang sa pagsusubok ng gamot. Ang tunay na nagmamay-ari ng bundok na ito, ay isang organisasyong tinatawag na mga nagnanakaw ng apoy. Tiyak na sila nga. Noong nakaraan, ang mga baliw na ito, ay para sa pang-aagaw ng kakaibang kakayahan. Nakatutok sa pangangaso ng mga gising na tao at sa pag-uusap ng kanilang laman. Alam mo ito ng napakadetalyado. Hindi lang sila kumukuha ng mga yaman. Naghahanap din sila ng isang halamang ina na kayang muling hubugin ang magnetic field. Kaya't hindi tayo pwedeng umupo at maghintay. Sasalakay tayo sa kanilang energy station. Ilalabas ko ang espiritu ng hayop. Ikaw ang nagplano ng taktika. Sa pagkakataong ito, gusto kong tuluyang mapaalis ang mga halimaw na ito. Sa yelong ito, hindi pa tapos ang gyera. Pero ang hangin sa silid ng paglilinang ay may bahing tamis at bahagyang basa. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitnang salamin. Ito ang buhay ng base. Pinipigilan ko ang isang berdeng bola ng liwanag sa aking daliri. Dahan-dahan kong pinindot ito sa ilalim ng salamin. Maliit na puno, tulungan mo ako. Kailangan natin ng pagkain. Kailangan din naming ikaw. Suportahan mo ang magnetic field. Harangan ang mga nakakapanghinayang na radyasyon. Mama, dumami na. Mas marami ng pulang bilog na bola. Hindi na kailangan kumain ng lata araw-araw, di ba? Kailangan nating magtanim ng isang gubat. Dowdow. Tawagin mo si Xian.
Pakitang makita niya kung ano ang tunay na lakas. Isang plato ng pulang kamatis at litsuga sa mesa. Sa mga guho ng isang malungkot na mundo, ay tila napaka hindi totoo. Naupo ako sa tabi. Tinitingnan ni Xian ang mga prutas at gulay na hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamay na matagal nang humahawak ng baril. Ang mga daliri ay puno ng kalyo at bitak. Dinala ko ang mga sundalo sa pinaka-advanced na ilalim ng lupa. Pero hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng radiation ng magnetic field na nagbubunga ng sariwang gulay at prutas. Anong uri ng puno ka? Talaga? Hindi ito teknolohiya. Ito ay buhay. Salamat yan. Basta't mapanatili natin ang bundok na ito. Mabubuhay tayo na parang tao. At hindi bilang mga hayop na nag-aagawan. Naniniwala ka ba kung makakapag-ani ka ng maraming pagkain? Hindi na kukunin ng mga magnanakaw ang teritoryo. Hindi ito tungkol sa tao, kundi sa kinabukasan ng tao. Shen Wei, inilagay mo ang iyong sarili sa gitna ng unos. Kaya kailangan ko ng nuclear battery at ganap na depensa. Tulungan mo akong bantayan ang paligid. Ako naman ang magpapalago ng natitirang mga sundalo. Ito ang kasunduan. Gagawin mo ba o hindi? Sa ilalim ng madilim na ilaw. Maingat na binubuksan ni Xian ang pangangalaga. Nang nasirang balangkas, pinagkumpara ko ang impormasyong nakuha mula sa armband. Sa mapa, nagmamarka ako. Mga hayop na may dalawang paa. Yung mga scout sa silangan na resolve na. Pero naamoy ko ang amoy ng nabubulok na karne. Sila ang mga halimaw na walang balat, na sumusunod sa vent. Mukhang hindi na makapaghintay ang mga magnanakaw ng apoy. Salamat yan. Nawala mo ang iyong koponan noon. Dahil ba sa ganitong sitwasyon? Nakatagpo kami sa mga guho. Walang supply. Nakatingin lang ako sa aking kasama. Para makatipid ng kaunting pagkain. Pumili ng magpakamatay. Noong panahong iyon, naramdaman kong ang sakripisyo ang tanging daan. Para sa akin, walang sakripisyo. Tanging proteksyon. Hindi nakasama ng iyong kasama ang Oasis. Ngunit maaari kong pahintulutan kang makita ito bago ka mamatay. Handa na ang labanan. 3 hayop ang nagbabantay sa labasan sa porma ng Tatsulo. Punong-puno ng put. Dala ito ng mama. Ito ay ibinigay sa iyo ng maliit na puno. Sabi nito ay hihintayin ka nitong makauwi ng ligtas. Salamat sa lahat. Salamat yan. Umalis na. Kanlurang suburb ng probinsya. Kukunin ang mga bagay na para sa atin. Bukas. Shen Wei. Kung makakabalik tayo ng nuclear battery sa pagkakataong ito, ibebenta ko na ang buhay ko. Sa iyo, may-ari ng bundok na ito. Tara na. Kunin mo ang ating mga bagay-bagay, na hindi kaunti. Ang mga skyscraper sa probinsya, ngayon ay natira na lamang ang malamig na balangkas ng bakal. Nakatayo ang istasyon ng enerhiya sa gitna ng mga guho. Puno ng madilim na pulang mga gasgas ang pader ng proteksyon. Nakahiga ako sa ilalim ng bahagyang gumuho na tulay. Gamit ang teleskopyo, tinutok ko ang exhaust vent. May mga bakas ng kontrol ng apoy sa pangunahing pintuan. Ang direktang atake ay isang patay na daan. Pumasok tayo sa pamamagitan ng cooling pipe sa gilid. Pumasok na ang tattooed arm. Xian. Sa hangin. May matinding amoy ng formalin at nabubulok na laman. Hindi iyon nabubulok na laman, kundi tao na walang balat. Ang patay na sukat na pinuno ng radiation crystal core ng mga Tomb Raider. May tanging instinct lang ng pumatay. Nanay. Ang dumi ng amoy. May mga bagay sa ilalim ng tubo. Sila ay puno ng gutom sa dagat. Ang loob ng tubo ay puno ng yelo at berdeng malagkit. Sa bawat hakbang, may kasamang malagkit na tunog. Maingat kong iniiwasan ang mga hindi kilalang malagkit. 2 paa na hayop. Nakasara ang pinto sa harap. May 3 halimaw sa loob na nag-aagawan. Napakasuklam ng tanawin. Iyan ang katawan ng kasamahan ni Xian. Rice ball. Marahas na demolisyon. Nabasag, mama. Yung pangit na mukhang tao ay lumingon na. Gusto ko nang sumuka. Sa gitna ng hall. 3 blood red na mutant na tao ang nakaluhod sa tabi ng mga labi. Napansin nila ang ingay. Nakapaa sa lupa, umakyat sa pader at sumugod. Yung Spain ang kanilang energy node. Umurong si Xian. Pinipiga ang kanin. Nangangahulugan ng pag-aani ng mga bulaklak. Tatlong halimaw. Ang mga bangkay ay mabilis na natuyot. Naging isang tumpok ng itim na mabahong nana. Nakasandal ako sa tabi ng pinto ng silid ng makina, humihinga ng malakas. Ang aking palad ay bahagyang umiinit dahil sa nerbiyos. Ito ang obra maestra ng mga magnanakaw ng apoy. Kung mabibigo tayo, ganito rin ang magiging wakas ng bundok Kingluan. Hindi ako kailanman matatalo. Sa nakaraang buhay, namatay ako sa kanilang mga kamay. Sa buhay na ito, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang halimaw. Mama, nandyan lang sa aparador ang nuclear battery. Mayroon na tayo nito. Ang ilaw sa bodega ay hindi kailanman mamamatay. Salamat yan. Kailangan nating lumikas bago dumating ang 2 alon ng mga halimaw. Tumingin ako sa pinakamataas na tower sa sentro ng probinsya. Ang tingin ko ay parang talim.
Ang malamig na asul na liwanag mula sa nuclear battery ay nagbigay liwanag sa pasilyo. Mabigat ang kahon ng tingga. Isang kamay na itinataas ni Ian. Ang tunog ng alarma mula sa likuran ay sinasamahan ng ingay ng metal na nagkikiskisan na papalapit. Ang pangalawang alon ng mga halimaw ay nasa labas ng pinto. Hinila ko ang pang-igting ng crossbow. Ang aking mga mata ay malamig na malamig sa ilalim ng kumikislap na emergency light. Tumaas ang radiation. Na-activate ang self-destruct program. Kailangan nating makaalis bago mag-leak ang coolant. Dumaan sa 2D distribution room. Gusto ng mga magnanakaw ng apoy na gawing guho ito. Siyan, dalhin mo ang baterya at umalis ka na. Bola ng kanin, ikaw ang daan. Yung mga bagay na yon nagkakasama-sama. Masyadong delikado kung ikaw ang maiiwan. Wala akong ugaling hayaan ang babae na harapin ang bala. Hindi ito sakripisyo. Ito ay tungkol sa kahusayan, nakatarget na ang kahinaan nila ng pusa ko. Nandito ka lang at hadlang ka sa aking paningin. Umalis ka. Sumabog ang kuryente ng transformer. 10 pulang anino ang mabilis na dumaan sa kisam. Bumagsak ang berdeng likido. Nagmumula ang masangsang na usok. Huminto ako at nagtuon ng pansin. Tinutok ko ang daliri sa gatilyo. Ang mga papet na ito ay kontrolado mula sa malayo. Ang chip sa likod ng tainga ay ang kahinaan. Nakita ko na. Flower arm. Putulin mo ang kanilang signal balance. Iwanan mo na sa akin ang natitira. Ang kuryente ay masyadong nakakabinging. Sabay-sabay na nagliwanag ang monitoring screen. Isang malabong itim na silweta ang lumitaw. Magandang araw, Miss Shen. Kung handa kang ibigay ang pangunahing halaman, maaaring isaalang-alang ko na gawing regular na empleyado ka namin. Yung punong yun ay kayang baguhin ang magnetic field sa mundo. At ikaw ay nagsasayang lang ng kanyang talento. Nagiging isang walang balat na halimaw. Kahit yung mga basura ni Jikyang, tinatanggap mo pa. Mukhang hindi rin mataas ang mga gate nyo. Tigil na ang mga kwento. Noong araw, nagkakainisan kayo sa mga utang ng mga kasamahan ko sa lungsod. Sa huli, babayaran din yan. Sobrang dami ng kwento. Saan ang signal source ng Daubao? Nasa pinakamataas na itim na tor sa gitna ng lungsod. Nakangiti siya, akala niya hindi natin madadala ang baterya. Sa malakas na tunog, sumabog ang enerhiya sa istasyon. Tumalo ng grupo mula sa cooling pipe sa sandaling sumabog. Nahulog sa makapal na nyebe. Agad na bumangon si Dick. Ginamit ang likod upang harangan ang mga tumatalo na piraso. Umikot ako at umupo. Kaagad na pinindot ang lead box. Ayos na ang baterya. Ang pagsabog ni Xian ay magdadala ng mga mutant na hayop. Mabilis, umatras na. Shenhui. Sabi niya na ang punong iyon ay kaya muling buuin ang magnetic field ng mundo. Ano ba ang ibig sabihin yon? Ibig sabihin, iyon lang ang tanging banal na lugar. At ito rin ang pinakamatinding lugar na gustong sirain ng mga baliw na ito. Bumalik sa bundok, mayroon na tayong set ng baterya. Gagawin kong isang bawal na lugar ang bundok Kingluan. Umalis na ang usok ng digmaan sa lungsod. Unti-unting lumilitaw ang silweta ng bundok Kingluan sa bagyo ng niebe. Ang lata sa kamay ni Xian ay naglalabas ng malamig na asul na liwanag. Ito ang buhay na nakuha namin sa pamamagitan ng aming mga buhay. Naglalakad ako sa gitna ng niebe. Ang kulay ng aking labi ay tila maputla dahil sa lamig. Si Xian ay sumusunod sa akin. Matibay na kahon ng tingga. Mag-ingat sa paligid. Shenhui. Nasa harap na ang pinto. Bumababa ang katatagan ng baterya. Dapat agad na lumapit sa grupo. Buksan mo ang pinto, Daubao. Putulin ang braso ng bulaklak. Maging maingat sa likuran. Maging kampante ang mga bipedal na hayop. 5 milya mula sa lugar. Maliban sa atin, walang ibang buhay na makakahinga. Madilim ang ilaw sa silong. Ang generator ay humihingal ng mababa. Mabilis na ipinasok ni Xian ang nuclear battery module sa pangunahing control slot. Ang mga daliri ay mabilis na kumikilos sa pagitan ng mga kable. Pinindot ko ang switch ng pagsisimula. Ibinuhos ang buhay na kakayahan sa generator. Nagawa na. Matagumpay na nakakonekta ang nuclear energy sa grid. Nagsimula nang tumaas ang presyon ng mababang temperatura na balon. Sa hinaharap, magiging matatag ang supply ng kuryente, hindi na kailangang magtipid sa ilaw. Ito ang simula. Dahil dito, mayaangat ang antas ng depensa ng electric grid ng 3 beses. Kahit na dumating ang mga magnanakaw na may armored vehicle, huwag nilang asahang makakapasok sa pintuang ito. Hindi na ito magliliwanag, 2 paa na halimaw. Lahat ng monitor ay nagliwanag na. Aba, makakapagpahinga na ako sa pag-ikot ko mula ngayon. Uminit na, mama. Mainit na ang sahig. Ang sapat na enerhiya ay nag-activate sa sistema ng pagtatanim. Ang masustansyang likido ay naging ulap at bumagsak. Lumapit ako sa maliit na puno. Pinapagana ng nuclear energy. Ang mga dahon nito ay nanginginig ng labis. Naglalabas ng masayang buzing. Sapat ang enerhiya. Ngayon, itayo ang depensa ng magnetic field ng bundok na ito. Palalabasin ko ang aking kapangyarihan. Mabilis na tumutubo ang maliit na puno. Ang mga ugat ay kumakalat sa loob ng pagtatanim na lalagyan. Nagsasanib sa bakal na balangkas ng bodega. Sa loob ng ilang sandali, namumulaklak at namum ang mga lettuce at strawberry. Lumapit ang rice ball sa strawberry vine. At naglabas ng nagulat na tunog. Mama, tingnan mo. Lumalaki at samsweet na ang prutas. Nagmumukha siyang bumabati sa akin. Mama, sinipsip ng maliit na puno ang radiation. Ngayon, amoy parang ang malaking gubat ng nakaraang buhay dito. Tikman mo, Xian. Ito ang tanging lasa sa yelo na hindi nadumihan. Ang apoy sa fireplace ay sumisiklab at nagbibigay ng init.
Nakasandal ako sa sofa. Natutulog si Daubao sa aking mga binti. Si Huabi ay natutulog na may malalambing na tunog sa beam. Noong una, akala ko, ang magkaroon ng isang ligtas na lugar sa katapusan ng mundo ay isang malaking swerte. Shenhui, talagang naging paraiso ka dito. Ayokong mamatay para lang makuha ang isang patak ng malasang kanin. Tatagal ang baterya na ito ng 50 taon. Basta mapanatili lang natin dito. Makakabuhay tayo hanggang matapos ang apokalipsis. Hindi magpapahuli ang mga nag-aagaw ng apoy sa ganitong lugar. Kung susugod sila, ako ang magbabantay sa unang linya. Sabi ko na walang sakripisyo dito. Patay ka na. Sino ang tutulong sa akin na ayusin ang mga komplikadong generator? Magsasama tayong mabubuhay, hanggang sa makita ang mga halimaw na kumakain ng tao, na nalulumbay sa niebe. Sa sandaling ito, ang yelo sa puso ni Xian ay naging matigas dahil sa pagkawala ng kanyang mga kasama sa laban. Sa wakas ay tuluyan ng natunaw sa mainit na silong na ito. Ang malamig na hamog ng umaga ay umaagos. 3 mabibigat na armored vehicle ang pumunit sa katahimikan ng niebe. Ang mga gulong ay nag-iwan ng malalim na baka sa nagyelo na lupa. Daang-daang tao na walang balat ay sumunod sa konvoy na parang alon. Ang hangin ay punong-puno ng matinding amoy ng kemikal. Hik! Target na pumasok na sa saklaw. Handa na ang jamming device. Ginoong Shen, nagsalita na ang magnetic field tungkol sa iyo. Ibigay mo ang host. Buhay pa kayo ng alaga mo. Kung hindi, dito magiging palengke ng karne. Unang hanay, subok na. Tingnan natin kung gaano katagal-tatagal ang grupo ng mga baterya ng nuklear. Patuloy na kumikislap ang monitor dahil sa panlabas na ingay at snowflake ng mga puntos. Pero habang biglang tumaas ang lakas ng baterya ng nuklear, mabilis na bumabalik sa malinaw ang larawan. Naupo ako sa harap ng control panel. Nanginginig ang palad ko dahil sa kaba, pawis na pawis. Ngunit ang tingin ko ay malamig na parang kutsilyo. Inay, napakaraming itim na masama. Gusto tayong tanggalan ng balat ng halimaw na may bakal na mata. Ang baho. Wala siyang ganong kapalaran. May bulsa ng bulak. Sirain ang pinagmumulan ng abala. Nagtanim ako ng virus nang ikinabit ito. Basta tumawid sila sa linya, sisiguruhin ng detektor ang pagsabog. 50 patay na sundalo ang susugod. Una bang gagamitin ang electric fence o ang pagkain? Buksan ang ganap na lugar na bawal pasukin. 50 walang takot na sundalo, nakaluhod at nakatayo ang mga kamay. Sumasagwan sa niebe, nagmamadaling sumugod sa pinto. Sa sandaling kanilang maapakan ang unang barbed wire. Ang tahimik na niebe ay nagbago. Biglang sumabog ang makintab na lila na arko ng kuryente. Tumingin ako ng walang emosyon sa monitor. Bawiin mo na. Buksan ang electromagnetic shield sa lahat ng frequency. Muntik na umatras ang kalaban. Sa loob ng living area, nakahiga ang rice bowl sa mainit na sahig, humihinga ng malalim. Ang dulo ng balahibo ay may bahagyang static na kuryente. Si Daubao ay may dalang basang-basang na tuwalya na binasa sa Holy Spring. Maingat na inilalagay ito sa sugatang harap na paa ng rice bowl. Ako'y nakatingin sa monitor. Nakapahinga ang aking balikat ng maluwag. Naipanatili ang unang wave. Hindi umatras ang Iron Crow. Baka sa susunod ay mga landmine o gas. Kailangan nating palakasin ang ventilasyon. Alam ko. Ngunit ito ay simula pa lamang. Salamat yan. Tingnan mo. Ipinapakita ng surveillance. Ang tuktok ng bundok ay nababalutan ng manipis na berdeng ulap. Ang mga ibon ay agad na bumabalik pagkatapos mahawakan ang ulap. Ang mga maliit na puno ay nagtatayo ng kanilang teritoryo. Natapos na ang ebolusyon. Sinabi ng maliit na puno na hahawakan nito ang bato. Kailangan nitong protektahan ang lahat. Iingatan ang gabi na ito. Ang ating lupa, walang sinuman ang dapat makakuha nito. Ang apoy sa silong ay naglalagablab. Isang makapal na pintuan ng bakal. Pinilit na paghiwalayin ang mainit na buhay mula sa bundok ng mga patay at dagat ng dugo sa labas. Naging dalawang magkaibang mundo. Nagsimula ang nuclear energy sa cultivation room. Mababang dalas ng panginginig ng mataas na boltahe na kable. Hawak ko ang matibay na salamin na takip. Ininject ang berdeng kapangyarihan. Nanginig ang salamin. Maliit na puno. Sumunod sa gulugod ng bundok. Gawing sensor ang buong batong istruktura. May berdeng ahas sa ilalim ng lupa. Nanay, lumubog ang bundok. Ako'y nagiging mas malakas. Ito ay nakikipag-ugnayan sa base. Rice ball. Mula ngayon, dito ay tiyak na bawal na lugar. Camp ng niebe. Ang mga tolda ay humuhuni sa hangin. Si Iron Crow ay nakaupo sa tabi ng sasakyan. Ang mekanikal na kaliwang mata ay kumikislap ng pulang liwanag. Ibinigay ng opisyal ang sunog na circuit board. Kinuha ni Iron Crow at piniga ito. Pangulo, pumasok ang unit ng pagsisiyasat sa berdeng ulap at nag-reset ang mga senyales. Walang tala ng labanan. Walang naipadalang signal. Wala silang pagkakataong makapagsimula ng putok. Ipinapakita ng monitoring. Agad na nawasak ang puso ng matulis na bagay. Ginawa nitong bitag ang bundok tulad ng isang fly trap. Mag-apply ng herbicide at drilling bomb. Dahil hindi mahuli ang buhay. Hayaan na lang itong mamatay sa lupa. Nangangalog ang apoy sa fireplace. Maliwanag na pula ang strawberry sa mesa. Ibinalik ni Xian ang kanyang maputik na manual.
Nakatutok siya sa berdeng ulap sa labas ng bintana. Nakakunot ang noo. Ang amoy na ito, parang sa panahon ng kapayapaan. Shenhui. Nasa paanan ng bundok ang mabigat na sandata ng Iron Crow. Narinig ko ang tunog ng mga gulong. Hindi siya makakapasok. Ang larangan ay naging sarado na. Maliban kung hukayin niya ang buong bundok. Naisip mo na ba ang mga nakaligtas? Kung ito ang tanging pag-asa, libu-libong tao ang dadagsa. Babarilin mo ba ang kapwa mo? Ito ay kuta. Hindi ito kampo ng mga refugee. Siyan. Huwag mo akong gawing bihag ng kabutihan. Ang awa ay para lamang sa pamilya. Huwag na kayong maingay. Yung mga butiki sa likod bundok ay pinugutan na ng liig at hinihila na sa lupa. Ang mga mamamatay tao ay maihawak na pang-drill na nag-uukit sa pader ng bato. Nagliliyab ang mga spark. Pagputok ng mga batong nakabaon, ang mga ugat ng asul na berde ay sumabog mula sa lupa. Hinahawakan ang baywang ng patay na mandirigma. Naupo ako sa harap ng monitor. Malumanay na tinitingnan ang eksenang ito. Ito ang aking sakop. Sino mang magtangkang humawak, sisilayan ko ang kanilang mga kuko. Ang yelo ay naging itim dahil sa apoy. 4 na higanting panghugas. Itinulak ang niebe. Tinuturo ang tuktok ng bundok. Sa loob ng tangke ng presyon, umaagos ang kulay abong gamot. Pinindot ng bakal na uwak ang pindutan. Sa likuran ng panghugas, ilang bala. Pumutok sa berdeng ulap. Pumutok ang bala sa dalisdis ng bundok. Kumalat ang abo, at ang maputlang berdeng larangan. Sa sandaling ito, umusbong ang usok. Mabilis na naging itim ang mga halaman. Natutuyo. Ang larangan ay humihina. Iyan ay isang military grade na pangpatuyo. Hip! May butas na sa berdeng ulap. Nakahanda na ang mga espesyal na unit na bumagsak. Lahat ay sumugod. Walang buhay na dapat iwanan. Basta ang ina. Umiingay ang silong. Nawawalang abo. Sa monitor, ang berdeng bar na kumakatawan sa lakas ng buhay ng punong ito ay mabilis na humahaba. Hinawakan ko ang control panel. Ang mga daliri ko ay namumula dahil sa puwersa. Si Daobaw ay nakayakap sa gilid. Nagsusuklay sa lupa. Nanay, sobrang sakit ng maliit na puno. Yung mga abo ay sinusunog ang mga dahon nito. Hindi na nito mahawakan ang bato. Siyan, I activate ang lahat ng machine gun station. Narito ang kanilang sementeryo. Malapit na sa limitasyon ang sistema ng pagsasala. May mga toxin sa ulap ng abo. Shenhui, kailangan itong maayos bago maputol ang bomba ng hangin. Kailangan nating alisin ang mga kanyon. Pupunta ako. Nagtatago ako na may mga tatoo. Matinding attack ni Riceball. Bantayan mo ng mabuti ang pintong ito. Sasakay ako sa likod ni Riceball. Susuong kami sa lasong ulap. Sa buong katawan ni Riceball, kumikinang ang mga gintong guhit. Bumubuo ng malinaw na energy shield. Ang mga mandirigma ay sumusunod sa lubid. Tumalon mula sa cockpit. Ang braso na may tatoo ay lumitaw sa gitna ng mga batong magulo. Ang mga kuko ay dumaan. Pumutol ng respirator ng kaaway. Bumuka ang malaking bibig ng Riceball. Ang subsonic wave ay humampas ng pahalang. Umalis ka. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Riceball, tumalon ka. Bumangga sa launcher. Hinugot ng bakal na uwak ang nanginginig na espada. Binasag ang yelo. Matindi ang kanyang pagtutok. Sa bumabagsak na, madilim na anyo. Hawak ko ang crossbow. Tumatakbo ang puso ko. Hayop! Bakaw. Noong nakaraan, nang ibenta mo ako sa mga kanibal. Naisip mo ba ang tungkol sa araw na ito? Noong nakaraan, wala kang malay. Ibigay ang inang kalikasan. Para sa'yo ang sakit. Ngumiti ako ng malupit. Pindutin ang remote. Ito ay nakabaon sa ilalim ng armored vehicle. Super frequency trap. Ang kable sa ilalim ng yebe ay umaatungal. Ang asul na alon ng kuryente ay sumabog palabas. Agad na sumasaklaw sa 100 metro. Pumunta sa impyerno. Tanungin mo ang iyong nakaraang buhay. Nuclear RC na pumutol sa nagielong lupa. Asul na enerhiya na network. Pinagsama ang mga armored vehicle sa bakal na basura. Ang bakal na uwak ay nahagis ng hangin. Ang mekanikal na kalahating katawan ay naglalabas ng mga spark. Nagmumula ang itim na usok. Ako'y papunta sa itim na kuneho. Ang bigas na bola ay umuungal ng mahina. Ang gintong balahibo ay sumabog. Umaalingaw sa lalamunan. Mga residual na alon ng subsonic. Superkonsumo ng nuclear na enerhiya. Gamitin ang buong bundok bilang panakot. Baliw. May nagsabi sa iyo sa impyerno ng sagot. Ang ina na gusto mo. Sasamahan ka. Mama, kumilos ang punong bukal. Nakakonekta na ang mga ugat sa ilalim ng lupa. Nanginig ang mga bundok, maputlang berdeng hamog, naging haliging esmeralda na liwanag. Ang mga ugat ay parang dragon na sumisibol mula sa lupa. Dumaan sa kanyon ng kanyon. Muling nabuhay ang mga puno. Ang mga sanga ay umikot sa mga sundalo. Hinila papasok sa malalim na berde. Tinitingnan ko ang eksenang ito. Alam ang lahat. Sa wakas ay matatapos na. Bukas ang larangan. Lahat ay babalik sa dati. Ito ay talaga. Himala, himala. Nagsasara ang mga ugat. Ang itim na uwak ay pumasok sa lupa. Naging pataba. Nakatayo ako sa tuktok ng bundok. Tinitingnan ko ang malawak na berdeng tanawin sa likod ko. At ang puting yebe sa unahan.
Sa mundong ito na nagkakagulo. Sa wakas, napanatili ko ang aking tahanan. Nagsara ang hadlang ng larangan. Tahimik ang niebe. Tanging ang berdeng bundok ang nakatayo. Nagtatago si kuya sa likod ng mga batong gulo. Nakita ang masamang sitwasyon. Nais tumakas. Ek! Nagkamali ako. Sa nakaraang buhay, nailigtas din kita. Iligtas mo ako. Sa nakaraang buhay, ibinenta mo ako sa mga tao. Nang kinain nila ang aking laman at dugo. Hindi mo naman sinabi iyon. 3 espada ang sabay-sabay kong inatake. Pinutol ko ang kanyang mga buto. Tinitigan ko siya ng malamig. Hindi kita papatayin. Ihuhulog kita sa labas ng larangan. Magsasuffer ka sa lamig. Titingnan mong nagiging yelo ka. Tulad ng mga biinbon sa nakaraang buhay. Sa silong. Mainit tulad ng unang tagsibol. Matatag ang nuclear energy. Ang mga prutas at gulay ay kumikislap sa ilalim ng magnetic field. Ang apoy sa fireplace ay masigla. Pumula ang aking mukha. Nakasandal ako sa sofa. Tinatamasa ang matagal ng nawalang kapayapaan. Pinalawak ang saklaw ng 10 kilometro. Si Shenhui ay nagtagumpay. Hindi. Ay nabuhay. Salamat yan. Walang kailangan dito na bayani. Kailangan lang ay pamilya. Mingzi. Puno ng bundok. Nanay. Ang tamis ng buto. Naririnig ko na ang tibok ng puso ni Mama. Mew. Matutulog ako ng mahimbing ng 50 taon. Kumain ng prutas. Protektahan si Mama. Magkasama magpakailanman. Ang bundok Kingluan ay nasa gitna ng kulay abo at tigang na kapatagan. Tulad ng jade, patuloy na umuusbong. Huminga ako ng malalim. Ito ang aking bagong mundo. Ako si Shenhui. Ito ang aking kuta. Ang aking pamilya. Aking bagong mundo.